Ano nang nangyayari sa mga babae ngayon? Ganon ba sila kadiretsyo? Sa wakas, nagtagumpay ako. Ikaw, sino ka? Hindi may pagkakamali. Droga ka. Tumahimik ka. Masasama ang mga lalaki. Hein, teka muna. Diyos ko, bakit lagi na lang di naunawaan ang mabubuting tao? Murong, sinira mo ako. Murong. Kalimutan mo na, kahit na ang ate. At ko rin. Kuya Yezi. Halos ako'y madungisan ng isang manyakis na lalaki. Naiinis ako kapag naaalala. Buti na lang at malapit ka nang bumalik. Nakakasukang lalaki. Ayaw na kitang makita muli. Mengying. Babalik na ako. Para sunduin ang aking kwaye. Humanap ka ng bodyguard para sa akin. Dapat mabilis. Huwag po kayong mag-alala, Pangulo. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. At Sean, narito na ako. Handa na ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Pumunta na po kayo sa interview. Tama po. CJ, magaling. Sa totoo lang, ang bilis nila. Siyaw yaw yaw. Pagbibigyan kita mamaya. Yichon, nag-i-interview ng bodyguard. Sumunod ka sa akin. Ang ganda mong babae, bata ka pa, pero mainitin ang ulo. Dahil kay Muksui, tiisin ko muna ito. Tumingin ka ulit. Dudukutin ko ang mga mata mo. Maganda. May nakita akong problema. Kasi itong iyo. Manyak, mamatay ka na. Miss, ang agresibo mo, hindi ka mag-aasawa. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong subukang hawakan. Magbabayad ka. Kahit na mukhang manyak ang lalaking ito. Pero eksperto siya sa martial arts. Baka makatulong siya sa atin. Ako, nagkamali ako. Ang magkamali ka ay sapat na. At ikaw? Gusto mo ba ako? Paumanhin. Ang totoo, hindi ako basta-bastang tao. Anong problema mo? Tigilan mo ang pagpapanggap. Anong nangyayari? Kanina lang ang lamig mo sa akin, tapos ngayon nagbago ka bigla. May pagkamasokista kaya itong babaeng ito. Sumunod ka sa akin. Ngayon interviewin ka ni M. Izhao. Galit siya sa mga malalaswa. Magpakatino ka. Pare-pareho lang ang mga babae. Noon, mas mahirap pa kaysa magbasa ng libro. Anong nangyayari sa departamento ng HR? Hindi makapaniwala silang pumili ng ganitong tao sa unang interview. Pasensya na, binibini. Ang panlabas ay nakakalinla, ang karagatan ay napakalawak. Marami akong kayang gawin. Halimbawa, Labanan ang mga warlord sa ibang bansa, lipulin ang ilang drug lord, at magtatag ng mga kriminal na grupo. Payo ko sa iyo. Dumiretso ka kay Dragon King o War God. Maliit lang ang kumpanya namin. Walang lugar para sa importanteng tulad. Xiao Tao, paalisin ang bisita. Sandali lang. Hindi pa nga nagsisimula ang interview. Ipakita ko ang tunay kong kakayahan. Izhao, masamang impluensya itong lalaking ito. Iminumungkahi ko, hindi siya kunin. Makakain man natin ang gusto natin, pero hindi pwedeng basta magsalita. Tinutulungan ko kayo. Tumigil ka. Izhao, ginapang niya ang katawan mo. Tawagan na ba natin ang pulis? Teka, gusto kong makita ang tunay mong kakayahan. Ano ang ibig sabihin niya? Magsimula na tayo. Madali lang yan. Hindi naman masama. Sa halip, nais kong itanong sa iyo, nasa Xiao Tao ka, nakahanap ng mga spy microphone, hindi ito maaaring aksidente. Aksidente. CJ. Kaya ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na aksidente. Pauwi na ako at nakakita na ako ng maraming mga bagay na ito.
Ang inyong kumpanya ay buong-buong binabantayan. Nakikinig. Kahit mukhang di mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, may talento naman siya. Sa kanyang pagprotekta sa presidente. Maaari akong maging kampante. Ginoong Ye. Noon, hindi ko nakilala ang inyong halaga. Ako ay nakaabala sa inyo. Paumanhin, patawarin mo ako. Ngayon, formal ko, sa ngalan ng aming kumpanya. Inaanyayahan ka naming sumali sa amin. Sa kumpanyang ito, ni tubig ay hindi inalok. Huwag kang lapit ng ganyan kalapit. Ye. Mangyaring rumespeto, kahit ikaw ay napakatalino, huwag mo akong gambling. Hindi, ikaw, nakabukas ang zipper mo, tulungan kitang isara. Ye. Paumanhin, aminado akong mali ang sinabi ko. Ang lakas ng boses mo, EHM. Pwede mo ba akong tulungan dito? Umikot ka. Ano ang ginagawa ninyo? Ilang oras na ang nakalipas. Sinabing susunduin ako ni Kuya Ye. Bakit hindi pa siya dumarating? Kuya Ye, siya ang matalik na kaibigan ng ate ko. Baka hindi niya kaya. Mokzu, nakapili na kami ng bodyguard. Siguradong masisiyahan ka. CJ, alam ko. Kuya Ye, habang nandito ka, mas magiging panatag ang loob. Ang bata na yan talagang nag-aalala sa akin. Nasa opisina niya ang larawan ko. Ay, may altar pa siya gamit ang maskara ko. Ikaw pala. Umalis ka na dyan. Hinay-hinay lang sa pagsasalita. Ano nang problema mo at bigla kang umasta? Kahapon hindi mo nagawa. Ngayong araw, naglakas loob ka pang puntahan ako sa opisina. Guardia, palayasin niyo siya. Tama na ang sigaw. Ako ang bodyguard niya. Pangulo, anong nangyayari? Mengying, masama ang balak nitong tao na ito. Wala akong pakialam kung paano siya nakapasok. Tanggalin mo siya agad, wag nang muling kunin pa. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin dahil gwapo ka. Pwede ka nang magsalita ng katarantaduhan. Ako si Ichang, ang pangalan ko ang naglalarawan sa akin. Ako'y dalisay, lubos na dalisay. Ikaw lang ang karapat dapat magtaglay ng apelyidong Ye. Kadiri ang apelyido na yan. Mengying, ano pang hinihintay mo? Nakagalit mo si Jis, hindi na kita mapoprotektahan. Pumunta ka sa accounting para sa kalahating araw na sahod. Humanap ka ng mas mabuting trabaho. Pangulo, may problema tayo. Si Ginoong Chen at ang grupo niya ay nagkakagulo. Hindi natin sila mapigilan. Sumuzo, ang batang amo na ito ay magbabayad ng 100 milyon para maglaro sa'yo. Paano ka nang ahas na hilingin ito sa akin? Ang utos ng pamilyang Chen. Ayaw mo ba? Sumuzo. Bibigyan ka ng batang si Chen Xiao ng 100 milyon para makipaglaro. Nakakaya mo bang makipagsapalaran sa akin? Ang kontrata ng aming angkan na Chen. Ayaw mo ba talaga? Binatat Ginoong Chen, maging magalang ka sana. Ginagawa ko ang lahat ng may linaw at katapatan. Hindi kailanman nagbenta ng katawan ni isinapribado ang interes. Ayaw ko sa kontrata. Umuwi na kayo. Sumuzo. Akala mo ba tapos na ang lahat kung tatanggihan mo? Ako si Chen Xiao, sa buong buhay ko. Walang babaeng. Ang lakas ng loob mong hamanin ako ng ganito. Gaya ng inaasahan sa pinakamaganda sa Jiangzhou. Manatili ka sa akin ngayong gabi, nananatiling may bisa ang kasunduan. Kung hindi lang mawawala ang kontrata. Gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng angkan Chen para wasakin ang kumpanya mo. Hindi ako susuko. Hahaha. Mabuti. Ako. Gusto ko ang babaeng tulad mo, may dangal na babae. Hahaha. Huwag kang mayabang. Tol. Nakakaintriga ka. Ano bang ginagawa nitong lalaking ito? Sa tingin ko naman ayos siya. Ayaw niyo sa kanya, ako ang kukuha. Mula ngayon. Sundin mo ako. Tamasahin ng magandang buhay. CJ. Anong nangyari sa'yo, Binata Chen? Bakit may dugo sa ihi mo? Ano ang nangyayari? Totoo palang may dugo sa ihi si Binata Chen. Chen Xiao, paano ka naihi? Mahinang bato. Tumigil ka. Mahina ang bato mo. Chen Xiao. Si Chen, ito ang resulta ng sobrang kaligayahan na sumira sa bato mo. Tingnan mo, dugo ang ihi mo. Payo ko sa'yo, kahit kapital ang kabataan. Alagaan mo rin kalusugan mo. At yung kapital mong yan. Anong sinasabi mo? Kung magsalita ka pa, ako. Hindi ko akalaing napakahina mo pala. Madalas ka umihi, nagmamadali at di nauubos. Ngayon dugo na ang ihi mo. Tulad mong basura, huwag kang manggulo ng buhay ng iba. Ikaw pala, muntik mo na ako mahuli. Muntik mo na ako maloko. Wakas mo na, tapos na kayo. Muzuo ko, hintayin mo ako.
Hihingi siya ng tulong. Huwag kang matakot. Si Kuya Ye, babalik na siya. Nandito na siya. Hindi kayang lutasin ang kumpanya. Ang tanga ni Kuya Ye. 20 taon na kaming Chen sa Jiangzhou. Kapangyarihan at impluensya, Muzuo, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Kung hindi, isang tawag ko, sapat para sa'yo. Ang drama. Huling inuko ka ng dakilang dinastyang siya. Tama na. Tapos na. Dalhin niyo siya. Kailangan kitang kausapin. Nang kami lang. Sa kabila ng lahat, salamat dahil ipinagtanggol mo ako kanina. Si Chen Hao na iyon. Mahilig sa paghihiganti. Hindi niya to palalampasin. Anong klaseng hayop si Chen Hao? Ni hindi ko siya binibigyan ng pansin. Sabihin mo muna sa akin. Paano mo ako gagantimpalaan? Kunin mo ang pera. Umalis ka na dito. Ayokong makita ka pang muli. Lahat ginawa ko para sa'yo. Hinarap ko si Chen Xiao. Tapos ganito ang gagawin mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Dito ka lang at huwag gagalaw. Babalik ako agad. Mokzu, kumusta ka na? Anong nangyari? Mga hard killer ng templo. Bakit nila gustong patayin si Sumox? 3 araw nakalipas, sinabi ni Murong na may natuklasan siyang lihim kaya niya ako pinapagtanggol sa kapatid niya. Baka may koneksyon ang dalawang bagay na to. Hindi ako pwedeng. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para diretsuhin si Muksu. Baka masundan ko ang bakas para malaman kung bakit nawala ang kapatid niya. Salamat sa Panginoon at umakto agad si Jie. Nagligtas sa Pangulo. Talagang swerteng bituin niya si Jie. Sa palagay ko masamang pangitain ito. Kung hindi dahil sa kanya, binugbog sana niya si Chen Hao ng walang dahilan. Kahit kayong mga tagapamahala ay mapapasabog. Maiging, siya'y tanggalin na agad. Kung hindi, baka tayo pa ang mabalot sa gulo. Yesu. Kakakiligtas ko lang sa buhay mo. Di mo ko basta batang matatanggal. Saka, ilang hipo lang naman, kumpleto pa naman laman ng katawan mo. Gaanong kalaki ba ang problema? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Pangulo, nasa peligro ang buhay ninyo. Kailangan ninyong mag-bodyguard. Sa tingin ko ang taong ito ay angkop na angkop. Tama, tama. Ganitong klaseng proteksyon. Ang kailangan niya. Pangulo, bastos at manyakis ang lalaking ito. Dati ko pang Kung patutuluyin natin siya, ilang babae ang maaring maabuso nito. Para kang galit na galit sa akin. Bakit ba ako laging target? Masyadong makapangyarihan ang batang ito. Mahirap kontrolin, makakaapekto sa mga plano ko. Mas mabuti, siya ihuwag ng panatilihin. Kahit mukhang di mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Subalit, kahanga-hanga naman, habang wala pa si Kuya Ye, siya ang ati, panandali ang sanggalang. Sige na nga. Huwag na kayong magreklamo. Xiao Tao. Samahan mo siya. Sa processing ng empleyo. Matalino ang desisyon ni Director Su. Huwag kang mag-alala. Protektahan kita. Ginoong Ye, tara na. Muzu, masamang balita, ang ating kumpanya, inaatake ng isang misteryosong puwersa. Lahat ng pera ng kumpanya na-freeze na. Ano? Mabuting kaibigan, 3 taon, may balita na rin ako sa'yo. Pangulo, ito ang proyektong Cloud Celestial Palace. Pakitingnan po ito. Ipinagpapaliban muna ang proyekto. Maghanda kayo ng reserbang telepono. Sa Jiangzhou. Ano ba talaga ang nangyari? Itong milyon-milyong proyekto. Wala na siyang pakialam. Mababang karote na ang kumpanya. Ito. Ang inyong separation pay. Xiao Tao, magkita tayo mamaya. Kunin mo ang perang ito. Ipambayad sa separation ng mga empleyado. Direktora. Ito. Buong lakas ng pamilya Chen ngayon. Kumpanya. Mukhang hindi na natin ito maililigtas. Huwag kang magpakasakit sa akin. Sino nagsabing hindi natin maililigtas? Ang kumpanyang ito. Ililigtas ko ito. Ginoong Su. Nasa kamay ko na ang lahat. Director Su. Ako ang gumagawa ng lahat dahil sa maliit na bagay. Naayos ko na. Ikaw ang nag-ayos, ikaw isang bodyguard na walang kapangyarihan. Anong magagawa natin? Alam mo ba? Ang pamilya Chen, kalimutan mo na. Kahit sabihin ko, hindi mo maunawaan. Si Sumuzu. Inuutusan kita na sa loob ng isang araw. Pumunta ka sa bahay ng mga Chen para humingi ng tawad. Kung hindi, wawasakin ko ang kumpanya mo at ipagbabawal ang mga empleyado mo.
Para sa hinaharap, wala silang choice kundi Ma'am Alamos. Itong puno ng pamilyang Chen ay walang hiya at tuso. Nasaktan kita, Kuya Ye. Nasaan siya? Ngayon, anong gagawin ko? Muzu, magandang balita. Ang magnate ng Chu ay magdaraos ng investment conference sa Jiangzhou. Ang kumpanya natin ay nakalista sa mga inimbitahan. Tingnan mo. Napakaliit ng kumpanya natin. Napakaliit sa panahon ngayon na ipagbawal tayo. Kahit tayo'y imbitahan, palamuti lang tayo. Saan ka nakatingin? Kahit bodyguard kita. Pero, kailangan natin ng mga patakaran. Ay, ang kalimutin ko, hindi ko maalala. Pwede mo bang ulitin? Una, huwag mo akong hawakan. Pangalawa, huwag kang pumasok sa kwarto. At pangatlo, laging sundin mo ako. Hindi ko maintindihan. Umalis ka na. Naiintindihan ko. Siyempre naiintindihan ko. Kung gayon. Pakiusap, alisin mo ang malaswang tingin. At saka, makikipagkita ako sa matalikong kaibigan. Maging magalang ka sana. Kung hindi, tatanggalin kita. Ako ang pinakatapat na tao. At binabantayan kita. Hindi ba't para protektahan ka? Ako na. Gaya ng inaasahan sa first class club. Ang laki. Tapos na. Heto ang Teka muna, tulungan mo akong mag-ayos. Parang katulong ang trato mo sa akin. Huwag mo nang isipin, kapatid ko naman siya eh. Titiisin ko na lang. Kadiri, Hindi. Tinutulungan kita. itutuloy mo pa? Hoy, hoy, hoy. Huwag mo akong kagati. Tumahimik ka. Lily, di ko inakala na mauuna ka pala. Para sana sa sorpresa. Totoo nga, Six. Paano mo nakita ang ganitong klaseng tao bilang bodyguard mo? Sa maliit niyang katawan, kaya ba niya? Kung kaya o hindi, subukan mo. Ikaw, Lil, huwag kang magpalin lang sa itsura. Itong lalaking to. Sa totoo lang, magaling naman siya. Tulad nung time na, yung kay Chen Hao, siya ang nagtaboy. Ganun ba? Hoy, Suksu, alam ko na ang problema, matutulungan kita. CJ, pero, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Lil, kung tungkol do. Lil, kung iyon ang pinag-uusapan. Are, anong iniisip mo? Mukhang ang bodyguard mo ay nakakaintriga. Pahiram mo sa akin ng 2 araw. Bakit mo ko tinitingnan? Sasabihin ko. Ako. Sining ang binibenta ko, di katawa. Gusto mo samahan ko tong paslit. Walang pag-uusap. Bulag ka ba? Ikaw yung bata. Lil, magpanibagong kondisyon ka. Nakakainip. Pag-usapan muna natin to. At nga pala, Six. Nasaan ang mayamang si Chu? Pupunta siya sa investment conference sa Jiangzhou. Ang gintong imbitasyong ito, makakapwesto tayo sa C-section. Makikilala mo ang negosyante ng personal. Pagdating ng panahon, tutulungan kitang makakuha ng pondo. Hindi ako naniniwala. Salamat. Basta makuha natin ang pondo. Nasa Jiangzhou ang kumpanya. Mabubuo na. Ang pamilyang Chen. Hindi na nila ako mapipinsala. Naku, Suiksu, ba't ka nagpupumilit? Wala nang saysay. Ako na nang bahala sa'yo. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakakita ng maganda? Marami na akong nakita. Pero kagaya mo, wala pa. Sino pang pinapakain mo? Asikasuhin mo sarili mo. Lalaking amoy kulob nang dudungis ka. Sinasabi ko lang ang totoo. Tama na, Yichon. Ako at si Lil, may personal kaming pag-uusap. Ikaw, Alice. Hoy, Suiksu, yung maliit na bodyguard. Ano nang nangyari? Hindi kaya boyfriend mo yan? Lily, hen ka maniniwala pero, kanina, nakasalubong ko ang isang mamamatay tao. Iniligtas niya ako. Kaya, gusto ko siyang maging bodyguard ko. Suiksu, wala ka bang nasaktan? Wala, okay lang ako. O sige nga, Lele, natuto ako ng bagong yoga pose. Ipapakita ko sa... Bagong posisyon. Pagod na ako, Swex. Kailangan ko ng mainit na palit. Bodyguard ko, pasok ka na. Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi. May ipapakita ako sa... Ano ang tinitingnan mo? Magtrabaho ka na lang bilang bodyguard. Sige na, sobrang tapat ko na. Ayaw pa ring maniwala ni Muxley sa akin. Ang hirap maging mabuting tao. Itong si Li Changli, mukhang hindi madaling kausap. Baka masamain niya si Muxley. Kailangan kong bantayan.
Buwisit, hinayaan mo akong hindi pansinin. Ngayon, paparusahan kita. Aray. Buwisit, humingi ka pa sa akin yan. Ito ang sorpresang sinasabi mo. Aray. Naipit ang bukong ko. Masahiin mo ako. Tigil mo yung pagpapangga, maligo ka na't matulog. Totoo talaga, naipit ako. Di ko na kaya. Di ako makagalaw. Ang sweet mo naman. Tulungan mo kong masahe. Naipit kasi ang baywang ko. Di ako makakilos. Yichon, ano nang ginagawa ninyo? Tulungan nyo ang iba. Yichon, binalaan na kita. Huwag kang makisali sa Hindi ko inaasahan iyon. Kayong, nagaganyan dito. Isang kahalayan. Hindi totoo yan. Pakinggan mo muna ako. Tumahimik ka. Ano pang paliwanang ang kailangan? Nakita kong ginagalaw mo si Lily. Paano naging kasinungalingan iyon? Yichon, maghintay ka lang. Mabubulok ka sa bilangguan. Hoy, Su. Naipit ang likod ko, kaya huwag mo sanang tawagan ang pulis. Kailan mo naipit ang likod mo? Sa ganitong oras, hindi ka patulog. Kung ulitin mo pa, hindi na kita isasama. 6. Pasensya na. Nabiro ko lang siya. Sige na. Magpahinga ka ng maaga. Yichon, bukas, samahan mo ako sa investment conference. Saksu. Kumperensya sa pamumuhunan. Tipunin ang mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa Jiangsa. Pero huwag kang kabahan. Kasama mo ako dito. Tiyak na makukuha natin ang pamumuhunan. Sa kumperensyang ito, may ilang paksa na eksaktong eksperto ang kumpanya natin. May tiwala ako. Mapapalago natin ito. At palalakasin. Ang yabang mo, walang hiya kang babae. Pangahas mong pumunta dito, habang nandito ako, wala kang makukuhang proyekto. Yan ang pangako ko. Kahit ang Diyos ay hindi makakahadlang, hindi rin niya kaya. Ang pamumuhunan ni Magnet Chu. Sino ang makakakuha ng premyo? Ang pinakamagaling ang mananaig. Akala mo ba, makokontrol ng pamilya Chen ang lahat? Ang pamilya Chen. Kahit di namin kontrolado lahat, madali naming sakop ang munting Jiangzhou. Sobra pa ang kapangyarihan namin. Ang pamilya Li. Gusto mo talagang makialam? Huwag kang matakot. Yang pangakong yan, dapat lolo mo ang nagsasabi niyan. Sumuso. Maglakas loob kang haminin ako, ngayon. Papaupuin kita sa tuhod sa akin. Subukan mong ulitin yan. Aray, nagtaka ako kung bakit nung may pumasok, may narinig akong langaw na nag-iingay dito. Binata Chen, mas maayos na ang pakiramdam mo ngayon. Wala nang dugo sa ihi mo. Ikaw pala. Lumayo ka sa amin. Mag-ingat ka baka lumala pa. Nakakadiri. Buisit, sino ka para magmalaki? Hindi ako makapaniwalang nandito ka sa investment conference. Si Chon ay aking tao. Ako ang nagdala sa kanya. Anong masama doon? Shota mo ba yan? Mga ginoo. Ang babaeng ito. Gamit ang kanyang martial arts, hindi lang basta sumayra ng kontrata, sinunod pa ang 100 milyong kasunduan, pinag-utos pa niya akong saktan. Ngayon dinala niya rito, di ko alam kung nahihiya siya sa amin. O sa mayamang si Chu. Matatapos na ang kumpanya mo ngayon, ako ang nagsasabi. Mali ka, Binata Chen. Kitang-kita ang masamang aura mo. Palatandaan ng malaking kapahamakan. Ang babagsak ngayong araw ay ikaw. Kasama ang inyong pamilyang Chen. Ang imperyo ng mga Chen sa Jiangzhou, puno ng kayamanan. Ikaw, isang simpleng bodyguard. Naglakas loob pang pumunta rito. Tawagin ang mga tauhan. Putulin ninyo ang dila niya. Ingat. Hari ng Jiangzhou, para sa akin, isa ka lang langgam at kukuyugin kita anumang oras. Para kang langgam sa paningin ko, gusto kong yapakan ka at gagawin ko, sa isang walang silbing tulad mo. Ayokong magdumihan pa ng kamay sayo. Yichon, sumausaw ka sa malaking gulo. Langaw lang ang pinatay ko. Kung hindi lang ayaw magdanak ng dugo, patay ka na sana. Power. Patayin mo. Patayin mo. Itong babae naman, gagawin ko, alila ko, tagapaglingkod, at utusan. Anak, pangako ko yan sa'yo. Sabi mo raw ang lalaking, walang bayad, palaging nagbababad sa babae. Naging sobra ba? Mahinay ako. Hindi kita nilinis ng maayos. Tama na, Yichon. Masyado kang padalos-dalos. Patriarkang Chen, ang usaping ito, anak mo ang may kasalanan. Yichon, nagkumbabang lang siya. Maging makatarong, gusto mo ba kaming takutin? Tumahimik ka. Mga ginoo. May umagrabyado sa anak ko. Sa investment forum, ano sa palagay nyo? Ang nararapat gawin? Patayin nyo. Patayin nyo. Hoy, ang mga makapangyarihan. Sa Jiangzhou ang gustong mamatay ka. Ngayon, kahit gaano ka pa katatag, wala kang takasan. Sa langit man o lupa, walang kawala. Patayin mo ako. Hindi pa karapat-dapat. Saklolo, papatayin kita. Chen Ren. Sino ang papatayin mo? Ang magnate ng Chu, ng may gumugulo sa investment conference. Nais pa nga patayin ng anak ko. Wala silang respeto sa ating magnate. Ang magnate ng Chu, ng dapat mo akong ipagtanggol. Ang magnate ng Chu, hindi ganoon. Si Chen Hao ang may sala. Siya ang umaway kay Yichon. Napilitan na lang siyang sumagot. Sa harapan ng magnate, huwag mong baluktutin ang katotohanan. Hoy,
Ikaw ang dapat manahimik. Ginoong Magnate, bakit mo ako sinasaktan? Ikaw matandang ganid, lalabanan kita. Ang ganda-ganda mong babae, mukhang totoo ang sinasabi mo. Paano ka magsisinungaling? Tama ka dyan. Itong matandang ito, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ang sasabihin niya ay tiyak na kasinungalingan. Salamat sa tiwala, Ginoong Si. Ang ayaw na ayaw kong, yung mga tao inaabuso ang kapangyarihan. Ngayong, habang nandito ako, anong paglabag ang nangyari? Sabihin mo lang sa akin, titiyakin kong mabibigyan ng makatarungang. Ikaw, kayo, ang pinakamayamang lalaki sa Chu, ang babaeng ito, nagsasabi ng kalokohan. Huwag kang maniwala sa kanya. Tumahimik ka, nakilala ko na maraming babae. Nakita ko na ang maraming tao, nabuo ko ang matalas na tingi at mapanuring titi. Totoo o huwad, hindi ko malaman. Napakaganda ng babaeng ito dahil lamang tumanggihan siya sa anak mo. Pamilya Chen ay walang habas, nagdanas ng paghihirap. May batas ba? Ang pamilya Chen ang hari ng Jiangzhou. Anong batas ang may saysay? Pagdating ng araw, kahit ikaw na mayaman, mawawalan ng dangal, hindi ba matanda? Buisit. Huwag kang magsinungaling, ang mayaman sa Chu, ang anak ko, may pagkakamali talaga, na naging sanhi, ng hindi pagkakaunawaan kay Miss So, hindi pagkakaintindihan. Pagkakamali, sandali lang ng kalituhan. Nasaktan ko si Miss So, ngunit ang pagtingin ko sa kanya, ay walang sawang pagmamahal. Hahadlangan ko siya, upang mapansin niya ako. Miss Su, paumanhin. Nagkamali ako, hindi nakita gagambalain. Ang mga walang hiyang ito, dapat kayong lahat mamatay, ang mayamang Chu. Ako ang nagkamali, kasalanan kong hindi napalaki ng maayos ang anak. Pakiusap. Tulungan ng pamilya Chen. Ang nagkasala ay dapat parusahan. Ipinaalam, mula ngayon, ay boycott ang pamilya Chen. Lumabas? Wakas na ng angkan Chen. Tapos na ang drama. Ngayon, ipinapaalam ko na, ang investment conference ay opisyal ng sinimulan. Ang unang proyekto sa investment conference na nagkakahalagang 100 bilyon ay, siya ang aming binibining Su. Swexiu, itong lalaking to, baka tad ka nito. Unang beses pa lang nating magkita, di ko iniisip yan. Swexiu, ang ganda-ganda mo kasi. Sino bang lalaking di ma-attract? Hindi tama yan, kaya simula ngayon, dapat kitang bantayan. Ayokong mga manyakis na yan, ang manlin lang sayo. Hoy hoy hoy, Lel, trabaho ko yan. Agawin mo pa ang trabaho ko. Kung tatawagin mo akong Lele, kakagatin kita hanggang mamatay. Sige, kagatin mo ako. Tingnan natin kung may lakas ka. Aray, magseryoso naman kayo. Ano bang karapatan ko para pahalagahan mo ako ng ganit? May dahilan ka ba? Sa paggawa ng mga bagay, di ko kailangan ng dahilan. Walang libreng ba? Ang kontratang ito. Hindi ko matatanggap. Nababaliw ka na ba? 100 bilyon ang halaga nito. Gaano karami ang nangangarap nito? Ang pamilya Chen ay pinagbawalan, pero naniniwala ako, lalago at lalakas ang kumpanya. Ayokong mabaon sa utang kanino man. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Ito. Binibining Su, may nag-utos lang na tulungan ka. Huwag kang mag-alala. May tumanggap ng aplikasyon. Naiintindihan ko ang taong tinutukoy mo. Siguro kapatid kong siye. Tama ba? Ang uri ng makapal na kilay at malalaking mata, nakakamangha, napakaganda ng pangalan. Binibining Su, gaya ng inaasahan sa isang matalinong tao. Tama ka kaagad. Subali, yung kuya sa mga dahon, ngayon ay kasali sa isang napakalihim na misyon. Di ako makapagsabi ng naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na, naiintindihan ko. Kuya Ye, tagal mo pala akong lihim na pinoprotektahan. Hindi ko inakala. Ang galing mo, Kuya Ye. Itong si Kuya Ye, sobrang makapangyarihan. Ano kaya itsura niya? Ano bang nakakatuwa sa lalaki? Pareho lang tayo. Lahat may ilong at dalawang mata. Siguro, gusto mo pang magpagalit sa akin? Gusto mo bang mangagat ng tao? Huwag mong siraan ang aking Kuya Yezi. Tama. Parang ikaw yung tao. Para kang siya ang kapal ng mukha. Ang magnate na si siya, tagabantay ko lang siya. Kulang sa pinag-aralan. Pakiusap, huwag kang mag-alala. Para sa akin, itong kuya, ay may kahangahangang presensya. Sa unang tingin, halatang isang dakilang lalaki. Kapag kasama mo siya para protektahan ka, makakasigurado ka. Siya, isang dragon sa mga lalaki. Ang magnate na si Paumanhi, may problema sa kumpanya ko. Kailangan ko munang umalis. Huwag kang mag-alala. Magandang araw po, Binibining Su. Kapag may oras ka, halika't magsa tayo. Saksu. Ang Pangulo ng Black Dragon Society ay nag-aanyaya sa inyo para maghapunan ng magkasama. Marahil para sa proyektong pampamilihan. Ang Black Dragon Society. Ang Black Dragon Society ang hari ng ilalim mundo. Malamang, nakita nilang nakuha natin ang pondo ng pinakamayaman. Gusto nilang makibahagi sa negosyo. Paano kung, Ginoong Pangulo, tawagan natin ang negosyante? Siya na ang bahalang umayos nito. Huwag na, abalang-abala siya. Saan siya kukuha ng oras? Ikaw na ang bahala sa detalye. Kung gayon, payagan na nating sumali. Malaking puno, malaking impluensya. Hindi na maiiwasan. Ako na ang kumausap. Diretso kong kausapin ang kanilang Pangulo. Basta't hindi labis ang kondisyon.
Lahat na pag-uusapan. Pangulo, napakatalino ni... May iba pa ba? Wala pong problema. Asikasuhin mo na ang dapat gawin. Xiao Tao, ano nang nangyayari? Nakakapagtaka. Ano nang nangyayari kay Xiao Tao? Ang kakaiba ng kanyang mga kilos nitong mga huling araw. Yichun, makalipas ang 1-0 minuto, sunduin mo ako sa parking. Saan ka pupunta ng ganitong oras? Huwag kang magtanong. Asikasuhin mo ang sarili mong gawain. Bilisan mo. Salamat sa regalo mula sa aking pamilya. Pupunta na ako. Makikita ko na ito. Ang saya ng eksenang ito. Sa mga mahilig kay Melokot, mag-follow na kayo. Nagsayaw na si Melokot para sa inyong lahat. Sa mga gustong sumunod, mag-follow na. I-follow si Melokot, di ka magsisisi. Isa pala siyang hidden player. Ang tumpak ng mga datong ito. Pwede ba natin? Tara, sundan natin si Melokot. Double-click sa 666. Sumunod ka kay Melokot. Ganun ba siya kailangan ng pera? Kalimutan mo na yan. Magkasama tayo sa trabaho. Tutulungan kita para maiwasan mong magkaproblema. Wow, salamat sa aking tunay na kapatid. Sa regalo, tunay na kapatid, mahal kita, nababaliw akong umiibig sa'yo. Huwag kang kikilos, huwag kang gagalaw. Yichun, Handa na. nakaginhawa naman. Yichun, para kang Diyos. Tumayo ka. Profesional ako. Tunay na profesional. Hindi laging epektibo. Well, Kuya Yichun, yung paggaling mo sa paa ko. Pwedeng tulungan mo ako sa ibang bagay? Sa ano? Kasi naman, kailangan ko ng tulong sa... Anong ginagawa ninyo? Yichun, ako na ang magmamaneho. Paano mo nagawa dito? Nambobola kay Xiao Tao. Ikaw, nagkakamali ka. Xiao Tao, alam kong may gusto ka. Sa katangian, marami namang karapat-dapat sa kumpanya. Bakit siya pa? Linawin mo. Anong problema ko? Yichun, hindi ka na dapat pumunta. Xiao Tao, salamat sa pagod agad-agad. Samahan mo ako sa client meeting. Ay, Diyos ko, hindi mo naintindihan. Pero ang paglabas sa gabi, masyadong mapanganib. Kailangan kitang protektahan. Pangulong Long, diretsohan na natin. Anong uri ng pakikipagtulungan ang gusto? Magsalita ka ng prangka. Bakit ba? Kay bilis mong magmadali. Halika na. Magsaludo muna tayo. Kamusta na? Paumanhin. Hindi ako umiinom ng alak. Binibining Su. Mukhang wala kang respeto sa Black Dragon Society. Masama ang pakiramdam ng Pangulo ngayon. Kung interesado ka, ako na ang hahalili sa kanya para makipag-inuman sa... Tara na. Lanan. Mabuti naman. Pangulong Long, pakikontrolin mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, Pangulo. Kakasalita lang ni Pangulong Long. Nagbibiro lang siya sa akin. Matino ang sekretaryang ito. Iwi, Su. Dapat kang matuto sa kanya. Pangulo, malaki ang impluensya ni Pangulong Long sa Jiangsu. Marami siyang bayarang mga hamak na tao. Kapag nakagalit mo siya, walang katapusan ang mga problema mo. Kung alam ko lang noon, isinama ko na si Ichon. Sabay tayong pumunta. Pangulong Long, ngayon, pwede na ba tayong mag-usap? Inumin natin itong alak. Pwede tayong mag-usap mamaya. Nakikita ko, parang ayaw mong makipagtulungan ng totoo. Paalam. Hindi mo inumin ang mga alak na ito. Hindi ka makalalabas sa pintuang yan. Ang aming Pangulo, malapit siya sa magnet ng Chu. Hindi ka natatakot magalit ang magnet ng Chu. Kahit isa siyang makapangyarihang dragon, di niya makokontrol ang mga lokal na ahas. Kahit mayaman siya bilang isang bansa. Hindi niya makokontrol yan, ang ilalim ng mundo sa Jiangchen. Dagdag pa. Ang asawa ng magnet. Gusto kong tikman ang lasa niya. Ikaw, Executive Director, bilisan mo. Takbo, ito ang aking teritoryo. Lahat sila trabahador ko. Saan sila pupunta? Ang hugis na ito, ang ganda ng mga binti mo. 10 taon nang naglalaro pero hindi ako mapapagod. Ngayong gabi, gagampanan ko ang isang dragon kasama ang 2 phoenix. Hahaha, makikipaglaro ka sa dragon at phoenix. Anong bastos na to? Sinira mo ang plano ko. Yichun, lahat dito ay kanyang tauhan. Bilisan nyo, umalis na tayo. Huminahon ka. Magaling ako sa away. Magaling sa away. Nasa Jiangchen City tayo. Ako si Wang. Marunong kang makipag-away, no? Kaya mo bang labanan ng 1-0?
100 kaya? Tulong. Tapos na, tumigil ka sa pag-iingay. Ang mga tao mo, napatay ko na sila. Kung tinalo mo mga gwardiya ko, may natatangi ka palang kakayahan. Maging bodyguard mo ako. Babayaran kita ng euros 1,000,000 kada taon. 1,000,000 euro. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Hoy! Anong hinahanap mo sa mundong ito? Ang gusto ko lang, kayamanan at kasiyahan. Sumama ka sa akin. 1,000,000. O ang simula. Sandali lang, nagawa ko na. Ikaw naman ang susunod. Sino ka para magmal... Bastos, kanino? Tinatanong ba kita, sinong tinatawag mong matanda? Ikaw ang matanda, wala akong apo na katulad mo. Ikaw, anong gusto mo? Ayaw mo pang sumuko, huwag kang susuko. Tigilan nyo ang away, kung magpapatuloy kayo, may mamamatay dito. Ang ganong klaseng tao, kahit patawarin mo, delikado pa rin. Patayin nyo, ako ang bahala. Lolo, patawarin nyo po ako, tinatanggap ko, ibibigay ko lahat ng aking yaman. Walang saysay ang paghingi ng tawad. Anong silbi ng pulis? Xiao Tao, Yatchet, nahihilo ako. Droga. Yichon, layas na kayo. Hindi yon, hindi. Alice. Ay. Pangulo, kagabi, sa totoo lang, siya ang nagligtas sa atin. Ganito trato mo sa kanya, hindi ba para? Pero hindi rin siya dapat gumawa niyon. Kalimutan mo na, ang usaping ito, itabi mo ito, naiintindihan mo. 6. May importante akong sasabihin. Bilis, bilis. Puntahan mo ako. CJ. Paparating na ako. Pagkatapos mong gamitin ako, itatapon mo na lang ba? Hahanapan kita ng pagkakataon, sisiguran kita sa puwet. Hinahanap tayo ni Lele, sabay tayong pumunta. Yang batang yan, anong gusto mo? Tigilan mo ang kalokohan. Sumunod ka sa akin. 6. Isang araw na hindi kita nakikita, parang 3 tag-ulan. Yakapin naman kita, Lel. Anong nangyayari? Ang bilis-bilis mo akong tinawag. Gusto ko siyang hirami, para maging boyfriend ko kahit isang araw lang. Wala kang tutol, di ba? Lel, para kang walang pananagutan. Pwede bang maging seryoso ka naman? Seryoso siya noon. Are, magpapakatotoo na ako sa'yo. Bukas ang malaking kaarawan ng lolo ko. Pupunta rin ang ayang ginoong kasintahan ko. Alam mo naman, hindi ko siya gusto. Ito, hindi ba ito tama? Anong masama doon? 6. Ikaw ang pinakamabait. Usapang lalaki yan. Hoy, sandali lang kayong dalawa. Nung nagpaplano kayo ng lahat, may nagtanong ba sakin? Tumahimik ka. Ah, Xuksu. Ngayon ang malaking kaarawan ng lolo ko. May nagsabing darating ang isang misteryosong tao. Hulaan mo kung sino. Hindi ba si Kuya Ye? Nasaan ang lolo ko? Siya iretiradong miyembro ng espesyal na puwersa. Ang lalaking ito, siya ang kanilang leader. Kumusta ka na? Ang kapatid mo, mukhang kamukha ng matalik mong kaibigan, di ba? Ito ang kapatid kong si Ye. Walang ibang pwedeng maging. Sa huli, siya ba o hindi, malalaman natin bukas. Paalam. Kailan ako pumayat? Dumalo sa birthday party ng lolo ni Li Qianglei. Ang pamilyang Li. Baka naman? General Lee, ang inyong pagsusumikap at mga nagawa ay malaking ambag sa ating bansa. Ipinagkaloob ng soberano na kayo'y kumatawan sa militar sa ika-80 niyong kaarawan bilang pagkilala sa inyong mga nagawa. Pupunta ako. Hindi pwede yan. Aking munting bodyguard. Pakita mo ang kakayahan mo ngayong gabi. Kapag nasiyahan ang binibini, may misteryosong premyo kang matatanggap. Anong premyo? Gusto mong malaman, hindi ko sasabihin. Birthday ngayon ng patriarka. Mga estranghero't di inanyayahan, hindi pinapapasok dito. Sinong tinatawag mong intruder? Nakakuha ng pansin si MS, so sa mayaman. Syempre, hindi siya intruder. Ang taong sinasabi ko. Siya yun, ang ginoong ito. Hindi ko kilala, hindi ko alam. Anong pamilya nagmula ang binatilyong ito? Huwag kang makisali. Boyfriend ko siya. Umalis ka sa daan. Ang handog ng pamilyang Lee, sinasabing inimbitahan lahat ng mayayamang pamilya mula sa buong lalawigan ng Jiangsu, walang pinalampas. Ay, ang dakilang General Xia, malamang darating din sila. Ang dakilang general ng SIA, siyang haligi ng ating bansa. Kaya niyang patagin ang hangganan. At pangambaan sa 4 na sulok. Hindi na nga makatingin ng diretso, tingnan mo lang ang mataas na posisyon. Yan ang sulit na panoorin. Lily, ikaw ang nagsabi. Kuya Ye, posible kaya, siya ang maalamat na Dragon Master. Ang katotohanan, malapit nang mabunyag. Commander Dragon. Marahil, nasa harapan niyo mismo. Dumating na ang panganay ng pamilyang Li. Taibo, ano nang nangyari? Hoy, binata, ikaw at si Lele, hindi pareho ang mundo nyo. Iwanan mo siya, sa iyo ang milyong ito. 1,000,000, 100 metro kwadrado, Lel. Ang laki ng pasasalamat ng tiyo mo. Ang nakikibagay sa panahon, yumayaman. Heto ang tseke, umalis ka na.
May hindi pagkakaunawaan. Tunay at wagas ang pagmamahalan naming ni Lele. Ang hamak mong 100,000. Susubukan din ang katapatan ng puso namin. Ang lakas ng loob mo. Si Lele ang tunay kong mahal. Gusto mo siyang iwan ko. Dapat dagdagan mo pa. Hoy, gagong ito. Ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Nagsisisi ako ng kaunti. Pinayagang magpanggap itong nobyo mo. Nanghahamon ka sa akin, lakas ng loob mong lokohin ako. Anong gusto mong gawin ko? Makinig ka. Ako'y isang taong mahiyain at matapat. Ang ayaw na ayaw ko. Ginugulo nila ako. Mukhang seryoso ka nga. Balak mong guluhin ang pamilyang Lee. Mga gwardya. Baliin niyo ang mga hita niya. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Lee Yanfei, subukan mong galawin nobyo ko. Lee Changle, kahit may kasintahan ka na, nakikipag-flirt ka pa rin sa iba. Ang reputasyon ng pamilya, winasak mo lahat. Maganda. Pwedeng kainin ng pabara-bara ang pagkain, pero hindi pwedeng basta magsalita. Ako at si Lele, totoong magkasintahan kami. Kung ayaw niyo sa relasyon namin, magbabayad kayo ng malaki. Di ko alam saan nakuha ni MSG ang gantong palamuning lalaki. Mas masahol pa sa kasakiman ang ugali mo. Maraming pera pero wala naman buhay. Dumating na ang batang mandirigmang Ling Feng. Ako si Ling Feng. Narito ako para sa kaarawan ni Jilly. Handog kong mapa ng kabundukan, 1,000 taong ginseng, at dragon blood na hiyas. Ang batang si Ling Feng, dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Ginoong Lee, naghandog ng larawan ng mga bundok at ilog, 1,000 taong ginseng, at dragon's blood na hiyas bilang regalo. Kunin agad ang dragon's blood na hiyas, ihandog mo sa kanila. Ginoong Shen, dito po muna tayo. Ginoong Shen, masama ang pakiramdam ng lolo namin at nasa kwarto pa siya sa loob. Sandali lang, ako mismo ang maghahatid sa Huwag magmadali, huwag magmadali. May dalawang layunin si Ling Feng sa pagbisita. Unay para batiin kayo sa inyong kaarawan. Ang pangalawa ay para kay Leyley. Leyley. Ito ang Super Diamond, ang Eternal Heart. Hintayin nating magkaedad ang lolo. Pakasal na tayo. mga hiyas na kilala sa buong mundo. Ang Eternal Heart, 10 piraso lang ito. Napakagandang bagay. Bakit hindi akin? Pasensya na, may boyfriend na ako. Eto kasi, hindi ko matatanggap ito. Changle, ano ba yung sinasabi mo? Gusto na gusto ka ni Shen Xiao. Huwag kang tanga. Lele, madalas akong wala. Kung may galit ka sa akin, maiintindihan ko. Pero, kailangan mo pang humanap ng normal na rason. Siya, hindi karapat-dapat. Huwag kang feeling importante, boyfriend ko siya. At saka, kung karapat-dapat man siya o hindi ko ba alam, tama ba, mahal? Naku po, seryoso pala itong dalagita. Kahihiyan sa pamilya. Magmadali ka at humingi ng tawad kay Jishen. Hindi lang ikaw ang nasa panganib. Ang buong Angkanli ay nasa bingit ng kaguluhan. Ang pananatili ng angkanli, ano pa ang saysay, bukod sa lolo ko? Sino sa inyo ang nagmalasakit? Tunay ba akong miyembro ng pamilya? Ngayon ay ipinahahayag ko ang aking pangako sa kanya, opisyal na pagwawakas. Kasalanan ng lolo mo, sa sobrang pagpapahalaga, kapag ako nang humawak, mahigpit kitang parurusahan. Binatang Ginoong Shen, malawak ang mundo. Puno ng mga kagandahan. Kung ayaw ng pinsan kong pahalagahan, bakit sa iisang bulaklak ako makapit? Tumahimik ka, kailan ka naging may say sa buhay ko? Nag-uutos ka na, hoy. Ano man ang relasyon mo kay Leyley, magpakumbaba ka na lang. Sa ngayon, lumayo ka kay Leyley. Kinalimutan ko ang nakaraan. Kung hindi, pagsisihan mong nabuhay ka pa? Ang lakas ng loob mo. Pagbibigyan kita, paano mo ako pagsisisihin? Kahit ang dating makapangyarihang Angkan Shen ay nagbigay daan sa kanila, ikaw, palamuning lalaki. Nang ahas kang maging bastos sa harap niya. Pamangking Changle, hindi ka hihingi ng tawad kay Jishen. Kung hindi, sa Jiangzhou ko, wala kang pagtataguan. Malaking problema si Ichon. Isang pangkaraniwang mandirigma lang, hindi ko siya pinapansin. Huwag kang mabahala, nasa tabi mo ako. Walang makakalapit kay Lele kahit katiting. Shen Lingfeng, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Asawa ko si Lele. Huwag mo kaming gambalain sa pagmamahalan. Tanghaling tapat. Naghahawak kamay pa kayo. Mga walang hiya. Huwag kang magbitaw ng masasakit na salita. Kayong mga nagsiselos at nagtatanim lang ng galit. Huwag kang magsalita, babatukan kita. Shen Lingfeng, huling paalala ko sa'yo. Masaya kaming dalawa. Sana sa hinaharap, di mo na kami guluhin. Leyley. Nabusisi kong tiningnan. Isang maliit na bodyguard lang siya. Pagdating sa pamilya, paano siya makakapantay sa akin? Si Shen ang dakilang mandirigma ng Daksha. Ipinagkaloob ng Dragon King ang Dragon Blood Gem. Maghahari ka sa kinabukasan. Huwag kang padala sa gulo. Anong klaseng Dragon Blood Gem yan? Ordinaryong bagay lang ito. Walang galang. Di mo alam ang lugar mo. Hoy, bata, anong karapatan mong sumingit? Tumigil ka, Ichon. Mataas ang ranggo ni Shen sa militar. Paano naging peke yun? Oh, magaling si MS, so pumili ng tao. Aminado ako'y natanggap ng pag-aproba mula sa Dragon Commander. Sa loob ng 3 taon, asensong maging Diyos ng digmaan, Dragon Young Master. Ito'y tunay na kapuri-puri.
Na ngayon lang dumalo si Commander Dragon, sa piging ng pamilyang Lee. Sa palagay ko, dahil din kay Shen, sila'y dumalo. Tama, Commander Dragon. Dahil sa akin, at tungkol sa pamilyang Lee, ayon sa kasabihan, ang pagmamahalan ay Leylay. Kapag ako'y napangasawa mo, ikaw ang reyna ng digmaan, igagalang ng lahat, ang pamilyang Lee ay magiging isa sa mga pinakamakapangyarihan sa Daksha. Itong bagay, peking huwad na perpekto. Ibaba mo agad ang kayamanan. Kapag nasira mo ang Dragon Bloodstone, ang buhay mo, di say sapat para bayaran ito. Basag na bato lang. Ha, ganun ba to kahalaga? Paumanhin. Nadala ako. Hay, sinira mo ang bato ng dugong dragon. Napaalala ko na, ito na ang tunay na bato ng dugong dragon. Kumikinang to, tingnan mo, may ilaw ba? Parang wala nga. Ang pamilya Lee, hilig nila sa gamit ni Marshall Drago. Eto, meron ako. Espesyal na sigarilyo siguro to, bihira na tong makuha. Kung hindi, tira-tirahan na lang tayo. Nang ahas kang hamakin ako, hinamak mo ang pamilya Lee, Lee Changle. Tingnan mo yang dala mong lalaki. Binatang guro Shen, puro kalokohan ang sinasabi. Kung hindi natin parurusahan, lalong lalaki ang yabang niyan. Huwag ka nang magdaldal. Pagwasak sa pambansang yaman, krimen na yan. Ngayon din, papanagutin kita rito. Peke ang Dragon Bloodstone mo, mandurugas ka pala, tapos na ang mga araw mong yan. Tumigil ka, Ichon. Gusto mong magkagulo? Pwede ba ako naman? Binatang Shen, kasama ko si Ichon. Bigyan mo naman ako ng respeto, pakawalan mo siya. Sige na nga, huwag nang madaldal. Ngayon na ang pagpatay kay Yechun. Papatayin ko siya ngayon. Sino mang makialam, kasabwat ang turing sa'yo. Tumigil kayo. Galing ito kay Commander Dragon. Espesyal na tabako para sa kanya. Dumating na ba si Commander Dragon? Nasaan ang may-ari ng sigarilyong ito? Ang tabako ay mula sa batang ito. Ang kapal ng mukha. Sabi nila siya raw si Commander Dragon. Mga kalokohan ang sinasabi. Lolo, ipano kala kong putulin ang kanyang mga paa at kamay para maging babala sa iba? Putulin ang mga kamay at pa. Sigurado ka ba? Hanggang ngayon lumalaban ka pa? Hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Siya ang gumawa ng kwento kay Commander Dragon. Talagang paparusahan ko siya ng husto para makaganti ka. Tumahimik ka. Magbabayad ka rin mamaya. Muntik ko nang makalimutan. Ang lihim na katayuan ni Commander Dragon. Hindi dapat mabunyag sa anumang paraan. Ginoo. Sa inyo po ang sigarilyong ito. Pakiusap ingatan nyo ito. Dun Lee, ang lalaking ito, nagpanggap na nobyo ni Leylay. Nanggulo pa sa handaan natin, sinira pa ang jade na regalo ni Commander Dragon. Dinurog niya, hindi na kailangan pakitunguhan ng maayos. Nagpanggap siyang nobyo ni Leylay. Lolo, hindi po ganoon. Si Ichon ang nobyo ko. Hahaha, napakasaya naman, Lolo. Sinusuportahan ko ang desisyon mo, Shen Lingfeng. Opisyal kong ipinahahayag. Paalang bisa ang kasunduan ninyo ni Leylay. Dun Lee, matagal nang may kasunduan sa kasal si Leylay at ako. Ang ginagawa mo ngayon, na hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng pamilya, ay pagbaliwala sa iyong pangako. Haharapin mo ang mga kahihinatnan. Kaya mo ba yan? Lingfeng, ang kasunduan ninyo ni Leylay, nasa nakaraan na yan. Isa pa, sa panahon ngayon, hindi na pinapayagan ng arranged marriage. Kung talagang mamahalin ka ni Leylay, sasang-ayon ako. Dagdag pa riyan, ang mga kabataan ngayon, naniniwala sa malayang pag-ibig. Lolo, ang talino mo talaga. Bihirang makakita ng taong gusto mo. Sasamahan kita. Tatay, nababaliw ka na ba? Walang estado o posisyon ng lalaking to. Hindi kumpara kay Jishen. Oo, Lolo, huwag mo sanang paboran ng ganyan. Kung hindi, baka ikalat ang balitang ito. Ang buong angkan ng mga Lee, magiging katatawanan sa buong Jiang. Tumahimik ka. Dati ko nang itinuro sa'yo. Huwag mong hamakin ang kapwa. Binabaliwala mo ba ang mga sinasabi ko? O sadyang hindi mo pinapansin? Isa pa, ang binatang ito ay may marangal na dati. May maliwanag na kinabukasan. Karapat-dapat kay Leylay. Matandang Lee, kahit paboran mo ang lalaking ito, hindi ba dapat mas maingat ka? Si Jishen ang mandirigma ng Dacia. Pinagkatiwalaan pa ng Dragon Commander. Kung may tunay na hidden dragon, siya talaga yun. Siya. Pinagkatiwalaan din ni. Malayo ang agwat mo. Umalis ka na ngayon din. Huwag mong pagsisihan. Ang yabang mo. Sasabihin ko sa'yo, ang kasal na ito, hindi ko ito ikakansela. Binibigyan kita ng paraan. Ayaw mo naman. Ituturo ko sa'yo ang karangalan. Hindi ako ang may sabi. Pero sino ba talaga ako? Ako ang hari ng skyscraper. Alkalde ng Lianjiang. Iginagalang ako ng lahat. Ikaw ba? Sino ka? Nang ahas kang magpanggap? Ano? Nasuspinde ako. Ginoo. Sigurado ka ba? Wala akong nagawang malubhang krimen. Bakit mo ako ginaganito? Diretso na tayo. Shen Lingfeng. May nagreklamo sa'yo.
Pag-abuso sa kapangyarihan, pagnanakaw ng babae, sinira ang reputasyon ng hukbo, suspendido ngayon at iniimbestigahan. Di ko inakalang gagana talaga. Ang galing ng opisyal na ito. Gago. Pagbabayaran kita sa ginawa mo kanina. Shen Lingfeng, ikaw ang mandirigmang hari ng Daxia. Dapat mo silang protektahan at panatilihin ang kapayapaan. Sasaktan mo ang mga sibilyan. Tigilan mo ang pumpy pressure sa akin. Suspended na ako. Plebeyo na rin ako ngayon. Mga karaniwang tao na nag-aaway sa pag-ibig. Hindi naman labag sa batas to, di ba? Kasuklam-suklam ka. Lolo, hulihin mo ang siraulo. Shen Lingfeng, binibigyan kita ng huling payo. Umalis ka na rito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga bunga. Baka di mo kayanin. Hindi ko kayang tanggapin ang mga bunga. Katawa-tawa. Walang makakapigil sa akin ngayon, kahit pa bumaba ang Diyos mismo. Ikaw, di mo alam ang ginagawa mo. Hihintayin kong mamatay siya. Tingnan natin kung gaano kakagaling, puta. Li Changla. Dahil sa mukha mo, gagawin kong miserable ang buhay ng batang ito. Para malagi siyang ganito habang buhay, magtago sa kalsada, nakaluhod na Ma'am Alamos. Lumuhad ka. Pagbutihin mo naman. Hanggang ngayon ay nagre-rebelde ka pa, lumuhad ka. Nahuli ka na, di ba? Ako naman. Imposible. Ang komandante ng dakilang dinastiyang Xia, Shen Shao, kilalang kilala sa lakas. Paano matatalo ng isang gwardya? May pambihirang lakas siya. Hoy. Ang pangangatawan mo, hindi katakatang di ka karapat dapat kay Lele. Ano ba yang dakilang mandirigma ng tag-init? Titulo lang mula sa sipsip, di ba? Yichon, ang galing mo. Maliit na sample pa lang ito ng kakayahan ko. May mas magagaling pa akong natatago. Makinig ka. Si Lele ang mapapangasawa ko. Kung ulitin mong gambalain siya, huwag mong sisihin ako kung mababali ang 3 hita mo. Tama na, Shen Lingfeng. Para maging totoo sa'yo, narito na si Komandante Dragon. Narito na si Komandante Dragon. Ang mga ginawa mo, labis mo siyang binaygo. Magmadali ka't aminin. Komandante Dragon. Komandante Dragon. Nasa eksena na siya. Komandante Dragon. Komandante Dragon. Paumanhin, Komandante Dragon. Kasalanan ko lahat. Biglaan lang. Nagkamali ako ng malaki. Paumanhin, Panginoong Dragon. Panginoong Dragon. Kung alam mo na, umalis ka na. Tama na. Tapos na ang maliliit na drama. Mga katoto, may mahalagang anunsyo ako. Changle. Dahil tunay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Mainam ang araw na ito. Bakit hindi nyo ito samantalahin at magpakasal? Lolo, ang bilis naman no. Kakakilala lang natin ang isa't isa. Yili, medyo. Masyadong biglaan. Tadhana ang nagpapasya sa lahat. Leylay, naniniwala ako sa desisyon mo. Ang lalaking babaeng ito, ang mga bagay sa puso ay dapat gawin ng dahan-dahan at may pasensya. At sa kanitong huli, wala talaga akong balak magpakasal. Tatay, sa pagsasabi nito baka medyo nawalan ng pasensya. Sige na. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Talagang nagmamadali ako. Baka magalit si Commander Dragon. Hayaan nating magpatuloy ang mga pangyayari. Ni hindi ko nga sinang-ayunan. Ang bilis niyang tumanggi. Parang, may gusto siya sa kanya. Leylay, ang makakita ng isang tao na bagay sa iyo ay hindi madali. Mula ngayon, kailangan mong linangin ang relasyon. Huwag mong pabalaykan si Lolo sa pag-aalala sa iyo. Naiintindihan mo ba? Opo, Lolo. Tama na yan, tama na. Opisyal nang magsisimula ang piging. Sa inyong lahat, kumain kayo ng mabuti, uminom ng husto. Ate mo, nabalik na ako. Maghintay kayo. Sinong gago ang may lakas ng loob na pumalit sa pagkatao? Kuya Ye, ikaw ba ito? Zui, alam mo rin naman, hindi ako maaaring magpakita sa publiko ngayon, pero huwag kang mag-alala. Pagdating ng tamang panahon, pupuntahan kita. CJ, Kuya Ye, maghihintay ako sa iyo. 3 taon. Nasa akin si Liu Wenlong, sa wakas bumalik ka rin. Si Sumuzo, kung malaman mo na si Kuya Ye na pinakahinihiling mo, ay talagang ako ang nagpapanggap sa kanya. Ano kaya ang itsura ng mukha mo? Siguradong ganoon. Paano ka na parami ng inom? Kaya mo to? Malakas ako uminom. Ang kaunting alkohol na to. Walang kahirap-hirap. Halika, masahehan mo ako. Masahe. Wala kaming serbisyo na ganyan. Huwag kang umalis, samahan mo ako.
Tingnan mo ako, lasing na. Masakit na ang ulo ko. Matapang ka bang iwan ako? Hindi, wala akong interes sa'yo. Matulog ka na. Huwag kang aalis. Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo? Makinig ka. Ako ay isang taong matinik sa malinis na pamumuhay. Nagtatrabaho sa sariling kakayahan, di nagbebenta ng katawan. Ang tapang mo ha, pero voluntaryong naging bodyguard ni Xux. Gusto mo ba siya? Tinanong kita, may lakas ka bang seryosohin ako? Sa hinaharap, ako ang sasalo sa'yo. CJ, kaya mo ang 100,000. Lele, anong ginagawa mo? Pag di ka tumigil, tatawag ako ng pulis. Tawagan mo. Ngayon, alam na ng lahat, ikaw ang boyfriend ko. Sumisigaw ka ng todo, walang kwenta, mahal, maging mabait ka. Lel, pupunta si Kuya Izzy para bisitahin ako. Kayong dalawa. Saksu, ngayong nakita mo na, diretsahan na tayo. Itong lalaking ito, gusto ko, pwede mo ba siyang ipaubaya sa akin? Wala akong kinalaman sa kanya, basta gusto mo, wala akong pakialam. Pero, Lel, ang ganda ng mga kondisyon mo. Di ka ba makakahanap ng ibang lalaki? Sa kanya mismo, ang hanapin. Gusto ko siya, yun lang ang kailangan ko. Yichon. Si Lele ay isang mabuting babae. Kung saktan mo siya, hindi kita patatawarin. Wala akong relasyon sa kanya. Naku, hayaan mong ipaliwanag ko. Anong ginawa mo? Di mo alam, lalaki ka ba talaga? Aray, sinabi mong darating ang kapatid mong may mga dahon. Anong nangyayari? Wala kang pakialam. Mahalaga ito sa akin. Kailangan kong malaman ang sagot. May trabaho ako sa kumpanya. Aalis na ako. Naku. Punta ka dito, ipagpatuloy mo ang pagmamasahe. Dagdagan pa. Matulog ka na. Hayop ka. Ibalik mo ang sinturon ko. Yichon, itong dalagang ito, balang araw, mapapasa akin ka rin. Mengying, huwag kang mag-alala. Sa panahon ngayon, napaka-advance ng teknolohiyang medikal. Xiao, siguradong gagaling siya. Anak ko, pakiusap. Huwag sanang may mangyari sa kanya. Dr. Wang, kumusta na ang anak ko? Paumanhin, mga kamag-anak, hindi ko talaga siya may iligtas. Malubha ang kalagayan ng bata. May ipapayo ko sa mga kamag-anak na puntahan siya agad. Anak ko. Bunso, ikaw ang nag-iisang kayamanan ng ina. Kung wala ka, paano mabubuhay ang ina mo? Dr. Wang, basta maligtas lang ang anak ko. Kahit magkano ang gastos, handang-hand akong magbayad. Direktor So, hindi lang pera ang usapan dito. Ang mga selula ng bata ay ganap ng kanser. Wala na akong magagawa. Kayong dalawa, maghanda na sa libing. Bunso, Wala na bang pag-asa? Walang magagawa? Sinong nagsabing walang solusyon? Marahil ako'y matanda na. Ang makakatulong sa'yo. Doktor, nabalitaan ko ang lahat. Dr. Wu, Direktor So, hindi mo alam. Si Dr. Wu, ang pangunahing eksperto sa tradisyonal na medisinang Chino at honorary doctor ng ating ospital. Maraming malulubhang kaso ang nagamot niya na may tagumpay. Ang sakit ng bata ay may pag-asa pa. Ang aking kakayahan, kumpara kay Commander Dragon, ako'y hamak lamang. Siya ang tunay na sandigan. ang kakayahan ni Commander Dragon, ganoon ba kagaling? Pambansang bayani si Commander Dragon, dalubhasa sa salita at sandata, kayang gawin ang lahat. Dr. Wu, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Huminahon ka. Narito na ako, ililigtas ko ang anak mo. Ang iniksyong ito, magpapabilis lang sa pagkamatay niya. Saan ka galing? Walang galang at ignorante. Nangangahas kang magsalita ng kalokohan dito. Ginagambala mo si Dr. Wu habang nagpapagamot ang mga pasyente. Huwag kang makialam, lumabas ka na. Nagtuturo ako ng mabuti para sa kanila. Okay lang kung hindi sila magpasalamat. Pero bakit nila ako sinasabotahe? Tumigil ka na, Yechun. Dr. Wu, siya ang pinakamagaling na doktor. Kilalang kilala sa larangan. May sakit ang anak ko. Nakasalalay pa rin kami sa kanya. Kahit ang pinakamagaling na doktor nagkakamali. Magtiwala kayo sa akin, hindi kayo magkakamali. Para bang kaya mong gamutin si Xiao? Kaya ko talaga. Kaya bakan lang yan. Nakapagpagamot na ako ng libu-libong sakit. Wala akong naging pagkakamali. Tigilan mo na ang walang kwentang gulo na to. Pakitang gilas lang yan. Sinasabi ko lang ang totoo. Matandang makulit, di ka nakinig. Mag-ingat ka, baka may mamatay pa. Sinira mo ang pangalan mo. Umalis ka na agad. Walang utang na loob. Sinasabi ko sa'yo, sa iniksyon na yan, ang bata ay magkakaroon ng patuloy na pangingisay at pag-ubo ng dugo. Tumahimik ka. Kung babaliktarin mo pa ang anak ko, hindi kita patatawarin. Lumabas ka na ngayon din. Dr. Wu, nagpakabastos ang mga bodyguard ko. Pakiusap, patawarin mo sila. Maraming taon na akong nagdodoktor. Marami ring magdududa sa'yo. Sanay na akong kausapin ang mga tulad ninyo. Ang mga katulad ninyo, siya si Dr. Wu, napakabait na tao. Kung ibang doktor ta, sa inyong pagiging pihikan, nagalit na sana ako. Pakiusap. Kailangan mong iligtas ang anak ko. Ma, Xiao. Anak, gising ka na pala. Ang makajos na doktor, napakagaling mo talaga. Ang ganitong malubhang sakit, sa iniksyon na ito, gagaling siya.
Si Dr. Wu, ang makajos. Salamat. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa inyo bilang pasasalamat. Doktor, trabaho ko lang ito bilang manggagamot. Anak. Anak. Dr. Wu, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit may dugo ang ubo ng anak ko? Maaaring dahil mahina ang katawan ng pasyente at hindi kaya ang aking acupuncture treatment. Patingin muna ako sa kanya. Isang simpleng sakit lang ito. Ang sinabi ko kay Yichon, eksaktong kapareho, hindi ka panipaniwala. Mukhang tama pala ako. Yichon, samahan mo ako. Hindi ako aso. Pag sinabing umalis, alis ako. Pag sinabing pumasok, papasok ako. Pasensya na, nagkamali ako kay Yichon. Basta maligtas mo si Xiao. Ako mismo ang magsusori sa'yo. Mas maganda yan. Stable na ang kanyang kondisyon. Aasa ka sa akin. Swerteng-swerte ka ngayon. Yechun, kumusta na ang anak ko? Siguradong kaya mo siyang pagalingin, di ba? Ano ang solusyon? Siyempre kaya ko, pero ang sama ng trato niyo sa akin, nasaktan ako ng todo, kaya bumagsak ang aking kakayahan sa paggamot. Maliban kung hagkan mo ako. Yechun, ikaw. Yichon, sinasamantala ang kahinaan ng iba. Malinaw na walang mabuting hangarin ng lalaking ito. Kayong dalawa, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Ito na ang pagkakataon mo. Iisa lang ito. Sulitin niyo ito ng husto. Yechun, sana'y tutuperin mo ang iyong pangako. Mas mabuti yan. Kapag humihingi ng tulong, dapat may tamang pagtingin. Tingnan mabuti. Nanay, Xiao, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? mabuti na ang pakiramdam ko, para akong nakabilad sa araw. Paano ito nangyari? Kumusta, Dr. Wu? Sumusuko ka na? Hindi ako susuko. Tiyak na gumamit ka ng mandarayang pamamaraan. Bigyan mo ang bata ng huling hininga ng buhay. Tumigil ka sa pagpapangga na ilimbestigahan ko na ang lahat. Dalawang manloloko. Ikaw ba si Wulayor? Ikaw ba si Wang Lao? Guardia. Dalhin niyo sila. Dr. Wang, nais kang makausap ng direktor. Yichon, kahanga-hanga ka. May mas kamangha-mangha pa ako. Ipapakita ko sa iyo mamaya. Yechun, salamat. Iniligtas mo ang anak ko noon. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Nagsisisi talaga ako. Paano kung manatili ka ngayong gabi? Lulutuan kita ng sopas para bumalik ang lakas mo. Gusto mong manatili ako? Ano ang ibig sabihin nito? Yun, ako ang personal niyang bodyguard. Nasaan siya? Nasaan ako? Mokzu, ito, gumagaling na ang bata. Baka may mangyari sa kanya. Bakit hindi ka muna manatili sa akin? CJ, pupunta akong mamili para kay Xiao. Tayo'y mamili. Yechun, paumanhin po. Salamat sa pag-aalala mo. Pero huwag kang mag-alala. Saglit lang po ito. Hindi kita ipagpapatagal ang relasyon ko kay Muzu. Walang anuman. At saka, wala talagang namamagitan kay Direktor Su at sa akin. Huwag kang magsatsat. Nasa harap mo ako. Huwag mo nang itago. Naranasan ko na ito. Nararamdaman ko ang paraan ng pagtingin mo kay Muzu. Iba sa pagtingin mo sa iba. Ano ba ang alam mo? Tingnan mo sarili kong kapatid. Siyempre iba sa pagtingin sa iba. Hindi ako nagsasabog. Ang tapang mo. Pero nananatili ka kay Muzu bilang bodyguard. Hindi ba yan sapat na patunay? Labis ang pagkaudyok ko sa pagkatao mo. Patuloy na lumalago. Ang pagkaudyok. Kung minsan, nagdudulot ng problema, asikasuhin mo ang sarili mo. Pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo. Mama, nauuhaw ako. Ang bait ni kuya, kaya, pwede bang ikaw na lang ama ko, o hindi? Xiao, tigilan mo ang kalokohan. Ayaw ko. Gusto ko si kuya, noong buhay pa si papa. Papa. Xiao, ano ang tawag mo? Pasensya na po. Ganyan talaga ang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Wala pong problema, isang napakagandang bata. At saka, pwede rin naman akong maging ninong. Yichon, ano ba nang sinasabi mo? Sa itsura mong yan, ni hindi mo nga magiging ninong ng bata. Huwag mong sirain ang mga bata. Magaling naman si Yechon. Pwede na rin. Yung tatay na maliit, isang tanggang tao. Ang batang to, laging walang amang nagmamahal. Kung maaari lang, sana. May responsable siyang amang katulad. Puta! Ano bang problema nitong babaeng to? May ipinahihiwatig ba siya? May gagawin pa ako. Hindi na ako sasama. Huwag mo akong sundan. Aray, bodyguard kita eh. Dapat kitang bantayan. Pupunta ako sa sisi. Ako rin. Personal kong trabaho ang pagbabantay sa'yo. Dapat magkasama tayo palagi. Darating ang kapatid kong lalaki. Siya, hindi siya komportable sa ibang tao. Ikaw, dito ka na lang at hintayin mo ako. Ingat sa biyahe. Hindi na kita istorbohin pa.
Umuwi ka na't alagaan ang mga anak mo, ang pagiging tatay. Pag-usapan natin mamaya. Titingnan natin, sino bang gagong nagpapanggap na? Nakarating ka na. Kuya Ye. Ikaw nga ba talaga? Oo, ako na ito. Maksu. Nabalitaan ko ang opisina mo. Kahit ang wallpaper ng phone ko sa bahay. Puno ng mga larawan ko. Hanga ka ba sa akin? Kuya Ye, pero ikay kinikilalang Dragon Commander. Sa buong Xia, sino ang hindi hanga sa iyo? At saka, iniligtas mo ako noon. Gusto mo ba ako? Siyempre naman, pero ang kapatid ko. Kung gusto mo, tayo na lang dalawa. Hindi tayo dapat pigilan ng karaniwang moralidad. At saka, hindi lang talaga kami nagkakatuluyan ng kapatid ko. Kuya Ye, huwag kang ganyan. Sa totoo lang, ang kapatid mo ay patay na. Ano, patay na ang kapatid ko. Bago siya namatay, ipinagkatiwala ka niya sa akin. Kaya aalagaan kita. Kuya Ye, Hindi mo ba ako gusto? Dapat mong malaman. Ang mga babaeng nahuhumaling sa akin ay mga Aisteda. Mula East Asia hanggang Western Europe. Wala akong kinakagat. Ikaw lang. Karapat-dapat ka sa akin. hindi, wag. Kuya Ye, kumalma ka. Ang kapatid ko patay na talaga? Ang nangyari ay tapos na. Huwag mo nang isipin. Tama. Heto, regalo para sa'yo. Ano ito, kuya? Kuya Ye, ito na. Marami na akong labanang nasalihan. Ang mahalagay ang kahusayan. Kuya Ye, Huminahon ka. Sumama ka sa akin. Mabuti na lang nandito ako. Kuya Ye, Anong problema? Hindi mo ba ako nagugustuhan? hindi, medyo. Masyadong mabilis ang lahat. Bigyan mo ako ng kaunting panahon, ha? Para pansinin kita, mahinhin ka. Kuya Ye, anong ginagawa mo? Subok lang ito para sa'yo. Kung tunay kang babae, bastos at rebelde, baka madismaya ako. Kuya Ye, masakit ang ulo ko. Nahihilo ako. Huwag kang mag-alala, Maksu. Normal lang na mahilo ka. Hayaan mong imasahe kita. Halimaw, subukan mong hawakan ulit siya. Yichon, sinusundan mo ba ako? Sino siya? Siya ang bodyguard ko. May gusto siya sa akin, kaya pala sinusundan mo ako. Bodyguard ka lang pala. Sinundan kita dahil nag-aalala ako. May dahilan naman ako. Umalis ka rito ngayon din. Niloloko ka niya, hindi siya ang kapatid mong siye. Ano? Itong lalaking ito, nagseselo sa ating relasyon. Kaya nagkakalat siya ng kalokohan. Kasi nungalingan. Sabi mo ate mo siya, dapat magaling kang makipag-away. Tara na, laban tayo. Ikaw lang. Gusto mo bang makipaglaban? Una, labanan mo muna mga tauhan ko. Pagkatapos nating magkita, ang dalawang ito. Kaya harapin ang buong hukbo. Hoy, umalis ka na. Pwede kitang patawarin. Kinukuha nila ang lakas ko. Mga pamamaraang marumi at hamak. Paano nangyari ito? Lahat sila ay mga dalubhasang eksperto. Di nakatagal sa isang galaw mo lang. Mga kalokohan mong eksperto. Ngayon ikaw naman. Halika na. Tingnan mo ang kuya mong siye. Liu Wenlong. Ikaw pala. Magkakilala ba kayo? Itong lalaking to. 3 taong hinangaan ng ate ko siya. Pero umalis siya ng bansa, hindi ko inakala. Niloko niya ako. Kasalanan lahat ng ate mo. Pero totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Ni hindi man lang ako tiningnan. Kung hindi ko makukuha ang ate mo, ikaw na lang ang kukunin ko. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo ang itsura mo. Mukha kang unggoy. May sample ka bang dala? Maging mabuting tao. Hindi ba't pera't babae lang ang habol kung magiging bodyguard ka sa kanya? May kikitain kang pera. Mas mabuti pa kaysa saki. Mamuhay ng mariwas at marangya. Presyo. Kahit ano ang gusto mo. Ha ha ha. Ginagatungan mo ako, di ba? Tigilan mo ang kalokohan. Mamatay ka na ngayon din. Naglakas loob kang hampasin ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang sugo ng banal na templo. Ang banal na templo. Isusumpa kong magpapatayan tayo? Templo. Sila pala. Tama. Templo. Kahit ang pinakamakapangyarihan sa kanluran. Isang hamak ka lang. Sa paningin ng aming templo. Parang langgam ka lang. Aray. Sasabihin ko sa'yo. Isang lihim na puwersa sa dilim. Hindi karapat-dapat kang magsalita ng ganyan. Magsabi ka ng totoo. Sino ang nag-utos sa'yo? Wala kang mapapala dito. Kahit isang clue, wala kang makukuha. Mabuhay ang templo. Deadpool. Mainit. Sobrang init ng pakiramdam ko. Wisit. Nalaso na naman ako. Yichon, kung gagawin mo ulit ang ginawa mo noon, hindi kita patatawarin. Akala mo gustong-gusto ko. Nakakapagod na, alam mo ba? Sino ang mananalo, hindi pa rin sigurado. Sobrang init ko. Yichon, Hindi. Muksu, huminahon ka. Yichon, mahal na mahal kita.
Buti na lang kinain ko ang Pyldores ng pagong. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na nakatakas ako sa kapahamakan. May lakas ng loob ka bang patayin ako? Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Mga nasa templo, bakit nila siya nakita? Baka, may kinalaman ba sa pagkawala ni Murong? Sayang, maaga namatay ang binata. Kailangan kong humanap ng mag-imbestiga. Ganito ba ang pasasalamat mo sa iyong tagapagligtas? At saka sinabi mo, Hayaan mong sabihin ko, ako'y isang marangal na tao. Kahapon, ganito ka na agad. Hindi man lang kita binigyan ng pagkakataon. Sinasabi ko sa'yo, kung sakaling, ganito mo ulit ako tratuhin. Dagdagan mo ang bayad sakin. tumahimik ka. Katarantaduhan. Pero kahit ganun, salamat pa rin sa pagsagip mo. Kung wala ka, baka. Mas maganda yang sinabi mo, pero bodyguard lang ako niya. Trabaho ko lang itong lahat. Bodyguard lang ba? Yichon, wag mo nang dayain ako. Alam ko kung sino ka talaga. Hindi pwede iyon, nahulaan niya. Ikaw ay, ang kapatid kong si Ye. Pinadala, para protektahan ako, di ba? Aray, akala ko nagtago na ako, pero nahulaan mo pa rin. Matalino ka talaga. Ganun nga, tatanungin kita, nasaan ang kapatid kong si Hojas? Shai, nasa malayong lugar, malapit lang. Ikaw, Mokzu. Nanggugulo na naman si Wangba. Dali, pumunta ka rito. Wangba, huwag kang magpakana na pagkakitaan ako. Zhao Mengying, huling tanong ko na to. 1,000,000, bigay o hindi? Hiwalay na tayo. Putang ina, akin ka pa rin. Asawa kita habang buhay. Kung di mo ibigay ang pera ngayon, pahihirapan kita. subukan mong ulitin yan. Direktor Sorsu, ang tagal na. Ganda mo pa rin. Tumigil ka. Ang apelyido ay Wang. Binalaan na kita. Tigilan mo na si Mengi. Kung hindi, ipapakulong kita. Nakakatakot talaga. Ang kulungan, hindi na bago sa akin to. Marami akong kakilala doon. Tsaka ako nakatapak. Hindi ako takot sa may sapatos. Paglabas ko, papatayin ko siya. Sinang ina. Direktor Sorsu, ako itao, mas gusto kong makiusap. Kung gusto mo siyang ipagtanggol, bigyan niyo ako ng pera. Aalis na ako agad. Paano kung araw-araw kitang babalikan? Kuya, maayos tayong mag-usap. Pera lang ba? Bigyan kita. Anong ginagawa ni Yechon? Ang problemang kayang solusyonan ng pera. Hindi tunay na problema. Lalaki ang mag-uusap, babae ang tatahimik. Tingnan mo. Wala ba ditong may isip? Kuya, halatang may pangarap kang tao. Nasaan ang pera? Nasaan na? Heto na. Niloloko mo ba ako? Walang hiya ka, at nangluloko ka pa ng Bigyan kita ng $1 bilyong. Kaya mo bang tanggapin to? Kaya mo akong saktan, papatayin kita. Sasabihin ko sa'yo, pinoprotektahan ko si Zhao Mengying. Huwag mo nang guluhin, pahihirapan kita. Umalis ka na. Kung hindi, si Yechon, papatayin ka talaga. P******** ina mo. Kaya mo pala ako iwan. Tagal mo na palang may iba. May relasyon ka sa kanya. Totoo ba? At kung oo, ano naman, siya ang lalaki ko, at magiging ama ng anak ko. Pakiusap, huwag ka nang lumapit sa amin. Ina, pinapagod mo na naman ako. Puta, gusto mo akong iwan para mabuhay ng maayos? Hindi ako masaya. Hindi kayo magkakaroon ng maginhawang buhay. Kuya Lobo. Tulong. Chico, matutong maging bayaning sumasagip ng dalaga. May halaga ito. Tapos ka na. Yechon, si Wangba ay isang matigas na lalaki. Marami siyang kilalang tulisan. Ininsulto mo siya. Mula ngayon, marami kang problema. Mengying, wag kang mag-alala. Hindi pang karaniwan talaga si Ichon. Mamaya, ipapakita ko sa gago na. Lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Hayaan mong sabihin ko sa gago na lumuhad siya. Tanungin mo siya, may lakas ba siyang tumanggap? Sinabi kong tumayo ka kanina. Ngayon, lumuhod ka na naman. Chico, may bakang ako ni si Kuya Lobo, isa sa 4 na pinakamakapangyarihan. Hinahamon mo ako, hindi kanya patatawarin. Anong Kuya Lobo, Kuya Aso? Ni hindi ko sila kilala. Kung may lakas siyang pumunta, bububugin ko siya. Ang yabang. Kuya Lobo, obo. Kuya Lobo, obo. Ang lalaking ito hindi lang mayabang. Hinampas pa ako. Wala ring respeto sa'yo. Kuya Lobo, obo. Dapat mo akong bigyan ng hustisya. Chico, lumuhad ka at humingi ng tawad. Pwede akong mahabagin. Babasagin ko lang 2 hita mo. Naiintindihan mo? Lumuhad ka. Akyat. Pwede ka nang tumayo. Walang galang. Huwag mo isipin na dahil marunong ka, ay pwede ka nang magmayabang sa mundong ito para mabuhay. Kailangan mong may koneksyon at kapangyarihan. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Sinabi ko na yan. Ang daldal mo. Magagawa mo bang saktan ako? Nakaalalay kay Lobo ang samahan ng itim na ahas. Narinig mo na ba si Ginoong Long, hari ng mga sindikato sa Jiangzhou, sa isang kisap mata? Kayang tanggalin ang ulo mo. Hindi basta-basta si Ginoong Long. Ano naman kung nakakatakot? Yung Boss Dragon na sinasabi nila. Kahit ako'y kailangang mag-ingat.
Ha ha ha, naglakas loob kang pagtawanan ng Boss Dragon. Matapang ka talaga, may lakas ng loob. Tol Lobo. Espesyal ang dalawang babaeng ito, kung ibibigay mo kay Boss Dragon. Malaking pabor yun sa kanya. Ang baboy ng bibig mo. Sino? Sino nang may ganitong kapal ng mukha? Boss Long Tong. Kumarat sa mga tauhan ko. Boss Long Tong. May humamak sa samahan ng itim na dragon. Lumabas ka't magbigay ng hustisya. Ipagtanggol mo kami. Ang samahan ng itim na dragon sa Jiangzhou. Walang hindi nakakakilala, walang hindi nakakaalam. Anong klaseng tao siya? Ang tapang mo, nanggugulo ka pa. Gusto mo bang Bastos ka, sa harap ni Ginoong Dragon. Lumuhad ka agad-agad. Lumuhad ka. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. tumahimik ka? Kayong dalawa ang dapat lumuhod. Mga hayop kayo. Ginoong Dragon. Bulag kayong dalawa. Nangangahas kayong hamunin ang boss ko. Tapos na ang buhay niyo. Gago ka. Dunlong Kong. Ayaw mo na bang mabuhay? Bilisan mo, humingi ka ng tawad sa boss ko. Dunlong Kong. Ano ang tawag mo sa kanya? Bingi ka ba? Nakamali ka ba ng tao? Hindi tama yan. Lumuhod ka na ngayon di. Mag-sorry ka. Buisit, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Pasensya na po, Ginoong. Ginoo, hindi ko nagagambalain si Meng Ying. Ituring mo akong parang wala. Pakawalan mo na ako. Maawa ka na. Pinapatawad kita. Kung ordinaryong tao lang ako ngayon, hindi nyo ba ako pababayaan sa inyong pagmamalupit? Nagkamali siya, dapat siyang parusahan. Long Xiang, aray, asikasuhin mo ito, tapos tanggapin mo ang parusa. Opo, umalis ka na dito. Salamat po, pakawalan mo ako. Tumayo ka't umalis. Layas! Bakit mo ako tinitigan? May dumi ba sa mukha ko? Yichon, yung malamig mong ugali at pagmamataas kanina, sobrang astig talaga. Ma, sinabi mo noon na Ticho ang magiging tatay ko. Totoo ba yun? Eto. Bata, at si Tio. May gusto na siya sa iba. Kaya, hindi ako pwedeng maging tatay mo. Pero gusto ko. Tio, ang astig mo, gusto kong ikaw ang maging tatay ko. Tio, pakisagot na. CJ, niloloko mo ba ako? Pwede na rin, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo, pag 18 ka na, ako ang tatay mo. Ang galing, ang bait mo, Tio. Gusto kong lumaki ng mabilis. Gusto kitang maging tatay agad. Bata, Tio, may gagawin pa ako, kaya hindi ako pwedeng manatili. Sige. Nay, may ikukwento akong nakakatawa. Imbes na si Tio, ako ang kasama mo. Okay ba? Lanan, okay lang. Tio, tapos, tandaan mo paglaki ko, dalawin mo ako. CJ, paalam. Di ko inakalang, magaling ka sa mga bata. Ang aming alindog, walang makakatanggi. Nga pala, seryoso ako. Hirap na hirap si Mengi. Sa susunod, huwag mo na siyang asarin. Na, alam ko na. Pakialamero ka masyado. Nga pala, may itatanong ako sa'yo. Sabihin, Bago mawala ang kapatid mo, may sinabi ba siya? O, may ibinigay ba siya? wala. Isipin mong mabuti. Meron ng ganun, pero hindi naman siguro yun. Anong meron dyan? Imposible yan. Tara na, bilis, dalhin mo ako roon agad. May sasabihin ako, may kinalaman ito sa kaligtasan mo. Narito ang mga dokumentong hiniling. Ang 1 milyon na ipinangako. Sana itutupad ka sa usapan. Hindi ito sapat. Kung gusto mo ang pera, ibigay mo si Sumuzu sa akin. Dapat itong maging lihim na napakahalaga. Wala akong kaalam-alam. Anong mahalagang lihim ang sinasabi mo? Hindi ko makuha ang gusto ko. Ang 10 milyong ito, kahit sentimo wala. Mandurugas ka, ipapakansela ko na ang ating ugnayan. Gusto mong magdusa ang tatay mo? Dagdag pa, kung malaman niya, ikaw ang aking tauhan sa kanyang tabi. Tik-tik na ahenteng nakatago. Ang amo mo, si Jisoo. Ano kaya ang iisipin niya? Makatitiyak ka, kapag nakuha ko ang gusto ko, hindi kita kukupitan ng kahit sentimo. Pagdating ng panahon, kayong mag-ama, aalis kayong malayo. Napakaganda sana. CJ, pangako ko, Ginoong Su. Paumanhin. Sumaksu, kapag nakuha ko, ang pinakamahal mong lihim, tiyak na gagantimpalaan ako ng dakilang Diyos ng digma sa panahong iyon. Tutuusin natin ang lahat ng pagkakautang. Magkasama. Hindi ka panipaniwala. Yun lang. Ito lang ang ipinadala ng kapatid ko sa isang buwan. Tanging ito lang ang naipadala niya. Mainit-init pa. Hindi mo ba? Tumahimik ka, tingnan mong mabuti. May nakita ka bang anuman? May mahalagang mensahe ba? Yichon, tapos ka na bang Hindi pa. Naghahanap pa ako ng mga bakas. Pwede ka bang maging mas simple? Sabi ko sa'yo hindi yun ang punto. Ibigay mo. Hindi pa ako nakakapagsalita. Buwisit, walang kahit anong lihim. Hindi ba't, mga normal na damit lang ito. Sabi ko sa'yo hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibigay mo sa akin. Hindi pa tapos ang investigasyon ko. Huwag kang mangangarap.
Astig. Nakatago pala sa shoulder strap. Ang microchip. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Yichon. Dito sa itaas, ang mga nakaukit na simbolo. Ano ba yan? Ang kakaiba naman. Ito ay tinatawag na Xiaozuan. Normal lang na hindi mo maintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Naniniwala ka ba sa immortalidad? Saang siglo ba tayo nabubuhay? Naniniwala ka pa rin dyan? Huwag mong sabihin na, dito nakasulat, tungkol sa immortalidad, di ba? Kwento ng unang emperador ng Qin sa paghahanap ng immortalidad. Nagpadala siya ng mga tauhan sa buong bansa para hanapin ang elixir ng buhay. Nakasulat dito, ang formula ng pampahaba ng buhay. Lalong tumitindi ang misteryo. Yichon, akala mo ba madali akong lokohin? Ang usapin tungkol sa elixir, masyadong nakakagulat. Mabuting huwag muna natin sabihin. CJ, Yichon, kailangan kong magpahinga. Ikaw rin, maligo ka at matulog na. Yung mga nasa templo, nag-imbestiga tungkol sa immortalidad. Mukhang ang pagkawala ni Murong ay may kinalaman sa kanila, mga taksil na daga. Kailangan pang turuan. Sino ang nasa labas? Ikaw ba yan? Magsalita ka. Anong ginagawa mo rito ngayong hatinda? Kuya Yichon, sobrang namimiss kita talaga. Kaya naman, pumunta ako. May sorpresa ako para sa'yo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sagutin mo ang tanong ko. Kuya Yichon, hindi ko na matitiis to. Ako, may pasensya ang taong ito, pero may hangganan din. Ito'y munting parusa lamang. Kapag hindi ka nagsalita ng totoo, pananagutan mo ang mga bunga. Pinilit din nila ako kung sasabihin ko. Huwag mong sasabihin kay boss. Sabihin mo na ngayon din. Si Liu Wenlong. Ginamit niya ang buhay ng tatay ko para ako'y takutin. Magnakaw ng mga lihim na dokumento ni Envis. Wala na akong ibang pagpipilian. Hindi makapaniwala buhay pa siya. Yichon, naisalaysay ko na ang lahat. Pakiusap, hayaan mo na ako. CJ, maaari kitang palayain. Matutulungan pa kitang iligtas ang tatay mo. Pero may kailangan ka ring gawin para sa akin. Kuya Yichon, ang galing mo. Kailangan mo lang. Tulungan mo ako kung gusto mo. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko. Anong balak mong gawin? Hindi ubra yan sa akin. Kuya Yichon, Hindi ito ang iniisip. Hayaan mong ipaliwanag ko. nakita ko mismo ang lahat. Ano pa ang itatanggi mo? Yichon. May lakas ka talaga ng loob. Naglakas loob kang magdala ng babae sa aking opisina. Paumanhin, Yisu. Ako ang nagtangkang mangakit kay Yichon. Huwag mo siyang sisihin. Tumahimik ka, Son Xiaotao. Ano pa ang masasabi ko? Yichon, hindi siya mabuting tao. Mag-ingat ka sa kanyang panlilinla, sa kanyang matatamis na salita. Sinungaling, kung hindi siya mabuting tao, bakit mo pinatuloy sa bahay? Ano ang sinabi mo? Wawala po. Tama ang presidente. Mula ngayon, susunod na ako palagi. Lumayo ka sa lalaking yan. Yun lang ang sasabihin ko. Ikaw na ang bahala dito. Sinira mo talaga ako. Kalimutan mo na. Diretsohan na natin. Alam ko, Ano pang ginagawa mo rito? kung nakita na ito ni Directors, mas mabuting ituloy na natin. Ay, umalis ka na, ngayon din. Saan siya naroroon? Hinahadlangan mo akong makita ang aking ama. Hindi ko ibibigay ito. Tatay, tulungan mo ako. Tatay, huwag kang mabahala. Babalik akong ligtas at buhay. Ibabalik kita. Narito ang kailangan. Asahan kong tutuparin mo ang pangako. Maasahan mo yan. Basta tunay ito. Tutuparin ko ang aking salita. Mabuti. Ito mismo ang aking hinihingi. Nagawa ko na ang hiling mo. Tapos na ang lahat. Pakawalan agad ang aking ama. Sandali, bago matapos ang lahat. Kailangan pa kita para sa isa pang gawain. Nilabag mo ang pangako mo. Ang agad-agad mong magalit nitong huli. Kailangan kita para kumalma ako. Wala kang hiya. Babae, binabalaan kita. Wala ka ng halaga. Liu Wenlong. Ang isinilang na masama, mamamatay na masama. Yichon, salamat sa pagsagip sa akin. Kalokohan. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Tatay, huwag ka nang sumugal, ha? Subukan nating mamuhay ng tahimik. Ano sa palagay mo? Oo, kasalanan ng tatay mo ang lahat. Ang kanyang kasakiman ay muntik nang makasama sa'yo. Mula ngayon, itutuwid ng tatay mo ang kanyang mga pagkakamali. Magsisimula muli. Paulit-ulit mo akong sinisiraan. Sinusumpa ko, hindi kita papatayin. Hinding-hindi na ako magiging tao. Ginong Sugo. Darating ang Diyos Hari sa Jiangzhou sa loob ng 2 araw. Mangyaring siguraduhing maihanda ang pagtanggap. Magpasakop sa loob ng 3 taon.
Sa pagkakataong ito, tunay na lumabas ang kamahalan ng Diyos Hari, nakakalungkot. Ang malawak na lupain ng Daksha, sa wakas, ay magiging pag-aari ng banal na templo. Tama, may isa pang bagay. Ang Diyos Hari gaganapin ang piging ng umakyat na dragon sa 2 araw, salubungin ang paglabas ng maalamat na general. Piging ng umakyat na dragon. Mokzu, magandang balita. Kautosang Imperial. Inatasan ng Mokzu Group na mag-organisa ng piging ng dragon para ipagdiwang ang pagdating ng komandante. Piging ng Dragon. Espesyal na ginawa para kay Komandante Dragon. Ito, siguro sorpresa ito mula kay Kuya Ye. Handog ni Kuya Ye ito para sa akin. Kuya Ye, sa wakas, makikita ka rin sa pagkakataong ito. Ako na ang bahala. Anong pinagtatawa mo? Ikaw ang responsable sa seguridad ng Tenglong Party bukas. Ikaw ang mananagot. Bawal kang magkakamali. Ayos, Layas, naiinis na ako sa'yo. wala naman akong ginawa. Ano ng problema mo? Ang word mo. Yichon, sagipin mo ako. Binata Joe. Anak ko ito. Hindi ko alam. May 30 milyon akong utang sa sugal. Pwede bang kalimutan na? Medyo kakit-akit siya. Pero hindi ganoon kataas ang halaga. Katamtaman lang. Babawasan ko na ang interes. Salamat, Ginoong Joe. Salamat. Nanalo na naman si Itay sa sugal. Ikaw ang ipambabayad ko. Pero si Binata, mataas ang posisyon. Kayo niya, hindi ako nagsisisi. Kahit mamatay ako, hindi ako pupunta. Anong sinabi kong gawin mo? Ganoon ang gagawin mo. Saan mo nakuha yung mga salita mo? Binata Joe. Paumanhin na po. Pasensya na sa anak kong pasaway. Huwag kayong mag-alala. Papagalitan ko siyang mabuti. Huwag kang mag-alala. Gusto ko ang mga babaeng matigas ang ulo. Ako mismo ang magtuturo sa kanya ngayon. Pakiusap, Ginoong Joe. Napakaganda. Pagbigyan mo naman ako. Anong ginagawa mo? Habang lumalaban ka, lalo akong nasa sabik. Ha ha ha. Gago, umalis ka. Subukan mong hawakan siya. Tingnan natin. Yichon, ang tatay ko ay may utang sa sugal. Ipinagbili niya ako. Isang tunay na halimaw ka. Lahat ng paraan ginawa ng anak mo para iligtas ka. Ganito mo siya tratuhin. Wala ka bang konsensya? Magkano ang halaga ng konsensya? Hoy, bata, huwag kang makialam sa hindi mo pag-aari. Binatang Joe, hindi mo kayang sirain ang reputasyon niya. Ang sampal na ito ay para sa iyong anak. Ikaw, Ang mga tulad mo ay hindi dapat nabubuhay. bastos ka. Pangahas mong saktan siya sa harap ko. Alam mo ba kung sino ako? Makinig ka. Kahit dumating si King ko ngayon, hindi kanya maliligtas. Yichon, ang ama niya ay si Zugang, ang military governor ng Jiangsu. Isang makapangyarihang tao. Hindi natin pwedeng patayin siya. Lumuhad ka. At mag 100 ulobang. Ang tatay ko ang military governor ng Jiangsu. May 100,000 elite soldiers sa kanyang utos. Sa laway pa lang nila kayang lunurin ka, salyan lang pwedeng mamatay ka na. Magpatawad kung may pagkakataon. Huwag kang maging ganito kahabag. Sugal ang utang niya. Siya ang singilin nila. Utang ng ama, bayaran ng anak. Ikaw ang magbabayad sa laman ng kapalit dito sa Jiangzhou. Ang sinabi ko, sino ang may bayag sumalungat? Isa kang walang hiya. Gusto mo akong insultuhan? Ang tatay ko ang gobernador ng Jiangnan. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Gobernador ng Jiangnan, papatayin kita. Yichon, kalimutan mo na. Pwede itong magdulot ng kamatayan. Pagbibigyan kita, umalis na tayo. Anak, nagkamali ako. Parang awa mo na. Iligtas mo ako. Yung mga naniningil, yung mga taong yun, bugbugin nila ako ng patay. Umalis ka sa daan ko. Labis mo akong binig. Mula ngayon, ama at anak, tapos na ang relasyon natin. Isa kang walang utang na loob na anak. Tinanggihan mo akong tulungan. Hindi mo ako pinapayagang mabuhay ng maayos. Kung gay yon, hindi ka rin mabubuhay ng maayos. Umalis ka na. Ang tatay ko ay isang sugarol. Marami siyang utang. Dati ganyan na siya. Tinutulungan ko siyang bayaran. Akala ko magbabago siya. Hindi inaasahan. Ang mga taong ito, pwedeng magbago ang tanawin, ngunit mahirap baguhin ang pagkatao. Hindi siya karapat-dapat. Ang mga luha mo, magpakatatag ka, maliit na peach. Maliit na Peach, ikaw, paano mo nalaman? Ikaw ang purong kapatid. CJ, huwag kang magmadali sa hinaharap. Magtrabaho ka ng mabuti at kumita ng pera. Kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. CJ, gawin mo kung ano ang gusto mo. Ang 100,000 wave coins galing sa donasyon ni Ichon. Siguro, gusto niya ba ako? Kuya Chon, breaking news. Sa templo, maraming ekspertong pumasok sa lungsod ng Jiangzhou. Baka, pinupuntahan ka nila. Maling kalaban ang pinatamaan nila. Kung maglakas loob silang pumunta, hulihin ko silang lahat, naiintindihan. Huwag kang sipsip, siguruhin ang seguridad bukas. Tutukan ko ang paghatid sa'yo. Anong ginagawa mo dito?
Nagtrabaho ka pa sa ganitong oras, masyadong matindi yan. Kuya Ichon, utang ko sa'yo ang buhay ko. Handa na akong pakasalan ka. Ikaw sa mga gawain mo, ako sa mga gawain ko. Walang pakikialaman sa trabaho. Ang sakit mo talaga, kailangan mo talagang mapagsabihan. Chun, dinala ko ang pagkain mo. Naku, papalapit si Im. Ayaw niya sa mga romansa sa opisina. Magtatago muna ako. Chun. Salamat sa pagsagip mo sa anak ko. Ito ang sinabawang inihanda ko para sa'yo. Tikman mo. Walang anuman. Chun. Yung sinabi mo kanina. Totoo ba? Ako, anong sinabi ko? Sabi mo pwede akong maging tatay. Naisip ko, hindi naman imposible. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikialam sa personal mong buhay. Kailangan lang kitang kasama. Babae ka ngang pumunta sa hating gabi para lang sabihin to. Ang saya-saya naman nito. Ichon, Wisit, lumabas ka dyan. Pangit, dumating na si Lele. Kapag nalaman niya, ganito ang pagpunta ko para makita ka. Malamang may misinterpret nila ang meron tayo. Hindi ka pwedeng magtago dito. Walang utang na loob ka, hinayaan mo akong maghintay ng walang pasabi. Ngayong gabi, gagawin ko ang gusto ko. Wala nang makakapigil sa akin. Naku, ang saya-saya, maging seryoso ka, nasa opisina ako. Wala namang tao sa gabi. Ano nang kinatatakutan mo? Naku, nandyan na siya, huminahon ka nga. Kung makikita ito ni Muksut, huwag mo na akong hanapin ulit. Uwi na tayo. Ihatid mo na ako agad. CJ, sandali lang, paparating na ako. Aray, totoo nga, bukas na ang party ng Tenglo. Kailangan ko ng kasamang lalaki. Magpanggap ka na lang para sa akin. Ito. Hindi ito tama. Ano? May tutol ka? Ako may tutol. Lel, kayong dalawa sa kalaliman ng gabi. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa opisina ko. Pwede bang magsalita ka ng maayos? Paano mo nasabi yun? Kami ay, kasama namin si Ichon. Nagpapalitan ng damdamin. Ikaw, kayong dalawa, lumabas na kayong lahat. Kumusta, Ginoong Su, Xiao Tao? Muzu. Meng Ye, bakit kasama ka rin? Dinadalhan ko si Yechon ng hapunan. Takot ako baka may makakita at magka-misunderstanding, kaya nagtago ako. Paumanhin, si Ichon ang gusto ko, hindi ko napigilan. Kaya, kalokohan, sa akin ang lalaking yon. Ichon, tingnan mo ang nagawa mo. Wala akong ginawa. Bilisan mo at linisin ang lahat. Sabay tayong umuwi. Samahan mo ako bukas sa party ng Tenglo. Yung party sa Tenglong, di ba? Yichon. Bukas, babalik kita, sigurado. Sino ba yon? Ang pumatay sa anak ko? Ang lalaking yun. Ang manugang ng pamilya Zhao. May konting kagalingan sa martial arts. HMPH. Isang hampas lupang killer lang yan. Ang lakas ng loob gumamit ng lakas para gawin ang gusto. Sa piging ng pag-ahon ng dragon. Papagdanak ako ng dugo niya. Anong ginagawa mo? Ang pamilya Chen. Hao ay dating pinuno ng Jiang. Paano siya napunta sa ganito? Sa ganitong kalagayan? Kayo, tatanggapin nyo na lang ba to habang buhay? Syempre hindi. Mabuti naman, kung gusto mong mag-higanti, sumama ka sa akin. Padre, sinunod ko na ang mga utos mo. Nakumbinsi ko sina Shen Lingfeng at Long Xiang. Buong pusong tapat sila sa templo. Sundin ka ng bulag. Mabuti. May suporta na ako ng Diyos Hari, ngayong pagkakataon. Papaniwalain ko sa kaguluhan. Piging ng Tenglong, kalokohan. Ang saya-saya naman dito. Ang piging ng Tenglong ay nagtitipon ng halos lahat ng mga pangunahing magnate sa buong rehiyon ng Jiangnan. Ang piging ng matanda noon, sinira ng batang to ang lahat. Nawalan tayo ng chance na makita ang komandante. Ngayon, sa wakas may pagkakataon na tayo na malaman ang tunay niyang pagkatao. Haha. May chismis na nagsasabi, maganda at gwapo ang General Dragon, matalino at kapita-pitagan. Hindi ko alam kung ano itsura niya. Paano siya magiging iba? Siyempre katulad ko. Bitawan mo, ikaw, isang ordinaryong bodyguard. Huwag mong isipin na dahil kasama mo si Leylay, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. Huwag mong idamay ang angkan naming Li dito. Tumahimik ka. Tay, tama si Fei-Fei. Isang estranghero, magalit sa sariling apo, Ginoong Ye. Pero ako, ang manugang na aking pinili. Sino ang may lakas ng loob magsabing mali ito? Palalayasin ko sa angkan Li. Ginoong Li, mali ang mga salitang yan. Ang lalaking to ay magdadala lamang. Nang sakuna sa angkan Li, pinapayuhan kita. Nabawiin mo ang sinabi mo. Dumating ang military governor ng Jiangnan. Bilis, bilasin nyo. Salubungin ang nakaraan. Si Zhou na warlord ang hari ng Jiangnan. Hawak niya ang 100,000 sundalo ng Jiangnan. Parang Diyos ng digmaan. Ang katayuan niya, mas mataas pa kay Shen Lingfeng noon. Sinaktan ng batang to ang anak ko. Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan. Sa piging ng Tenglong. Ngayon, ipaglalapat ko ang hustisya. Para maging babala sa lahat.
Hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha ng batang ito. Nakakahamak ang ginawa kay Joe. Talagang siraulo siya. Lolo, nakita mo ba siya? Siraulo ang lalaking ito sa pamilya Lee. Putulin mo na ang relasyon niya kay Leylay. Kung hindi, lahat tayo'y mabibiktima. Tumigil ka, walang galang. Umalis ka na. Sa pagkakaalam ko, inaabuso ng anak mo ang kapangyarihan. Kaya nagwakas ito. Payo ko sa'yo, bawiin mo ang sinabi mo. Mag-ingat ka, baka magkaproblema ka. Dun Lee, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Tinatawag kitang matanda. Akala mo general ka pa rin noon, nagsasat-sat ka pa sa harap ko? Ang kasalanan sa langit ay maaaring patawarin, ngunit ang paglabag sa tao ay dapat parusahan. Inihahayag ko, ang posisyon mong military governor ay tapos na ngayon. Nagdedeklara ka. Sino ka ba? Commander Dragon. Tama, ako nga. Bastos ka. Nagpapanggap bilang Commander Dragon. Lalo kang nagpapakasala. Mga gwardya, hulihin ang siraulong iyan. Tignan natin ang may lakas ng loob. Sugang. Ang kapal mo, nang gugulo ka pa, sa paiging ng tenglong, pag-abuso sa kapangyarihan, gusto mo bang Magnate, pakitanggalan mo ako. Pagkatapos kong gawin ang dapat, bibisitahin kita sa mga susunod na araw. Sino ka ba? Hindi ka karapat-dapat sa konsiderasyon ko. Sino ang may kapal ng mukha ngayon? Hinahamon mo ako. Papatayin ko talaga siya. Chu Chang Tian, iginagalang kita. Dahil pinakamayaman ka sa Daksha, hindi dahil takot ako. Hawak ko ang 100,000 na elite na sundalo. Gusto mo bang makipagbakbakan? Isang simpleng boss, akala mo importante ka. Nang hahamon ka pa, ikaw. Hindi kaya. Kaya abangan, magdudusa ka rito. Tama. Ginoong Joe. Sinusuportahan kita. Sila ang mga iyon. Naglakas loob si Shen Lingfeng na pumunta. Magkasama pa rin kayo. Ano? Hindi ko sapat silang pinalaki noon, di ba? Binata. Huwag kang masyadong magsaya. May tagapagligtas akong sugo ng Diyos na sos. Ang paghamak mong ginawa sa akin. Ngayon, babawiin ko ang bawat isa. Mga kagalang-galang na Ginoo. Ang taong ito, inabuso ang kanyang kakayahang pandigma. Nagmalupit at nangapi. Pinwersa pa ako. Nakilalanin siyang Panginoon ko. Hindi ko na matiis. Ngayon, haharapin ko siya ng direkta. Ilalantad ko ang kanyang kasamaan. Ninakaw mo ang aking napangasawa. Ang paghihiganteng ito ay makamamatay. Gagawin ko, mabasak ka ng lubusan. Mga walang galang, kayo na ilang tao, nang gugulo sa piging ng tenglong, parang ayaw nyo nang mabuhay. Nabalitaan ko. Ang siya ay bansang may dangal. Hindi namin maaaring pabayaan ang maliit na hiling na ito, di ba? Ikaw. Kalimutan mo na yung mga langgam, hindi sila dapat pagkabahalaan. Magpatuloy ang piging ng tenglong. Yichon, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Hindi lugar dito ang mga kalokohan. Nabuwang na kaya siya? Huwag mo sabihin. Ikaw mismo ang Dragon Commander. Li Changle. Tingnan mo ang ginawa ng lalaki mo. Pag nagalit ang Dragon Commander, mawawasak ang angkan ng mga Li. Gago. Sambahin ang Dragon Commander. Siya talaga ang Commander Dragon. Ang gusto ko ay si Commander Dragon. Si Yichon ang Commander Dragon. Di pala siya para sa akin. Kuya Ye. Tulong. Pagpupugay sa Commander Dragon. Suke Zuanwo. Lahat sila personal na yumukod. Hindi ka panipaniwala. Siya talaga ang Commander Dragon. Nakasakit ako kay Commander Dragon. Commander Dragon. Gawa ito ng pabaya kong anak. Patayin o patawarin nyo. Gawin ng tama sa paningin nyo. Wala akong alam. Kunin niyo siya. Aray, sandali lang. Foreign citizen na ako. May diplomatic immunity ako. Kahit Commander Dragon ka. Di mo ako magagalaw. At ako rin. Foreigner na rin ako. Ngayon, unfair na ang siya. Di na ako uubra. At ako din. Lahat tayo foreigners. Ang batas ng Daksha, di namin sinusunod. Wala kang karapatang humatol sa amin. Di mo karapatan. Paano kung gawin ko pa rin? Anak. Ikaw. Sinaktan mo ang anak ko at di ka natakot na magsimula. Nang digmaan ng dalawang bansa. Di karapat-dapat kahit langga. Commander Dragon, taos-pusong pagsisisi. Tanggap ko ang parusa. Pipirmi ako sa bilangguan. Commander Dragon. Kayo ang pinakamataas na boss. Mananatili kayong boss ko. Binigyan ko kayo ng chance. Di nyo sinamantala. Magsaya kayo. Ang Grand Marshal ng SIA, kailaki ng kayabangan. Ang punong komandante Dragon ng Daksha. Ang lakas ng loob mo. Pagpupugay sa Diyos Hari. Dumating na ang kamahalan ng Diyos Hari.
Dumating na ang Diyos Hari, ang kamahalan ng Diyos Hari. Nais kong maging tapat mong asong pangaso. Sundan kita hanggang sa huling hininga ko. Haharapin ko ang anumang panganib para sa'yo. Lalaban ako sa harapan para sa'yo. Aking Panginoon, Diyos Hari. Mula ngayon, ikaw na ang aking amo. Ano ang gusto mong gawin ko, kahit ano ang gusto mo? Ang nakakaangkop, siyang nagwawagi. Maging aso ka ng aking templo. Mas mabuti pa kaysa maging tauhan ng siya. Walang takot na demonyo. Narito na ang dragon. Huwag kang magpakapalaluas. Kalokohan, Dragon. Ginahas mo ang aking templo. Winasak mo ang daang taong pundasyon. Ngayon, babayaran ko ang bawat sakit na ibinigay mo. Ngayon, nagtiis ako ng 3 taon. Tatlong taon, ano pa ba ang halaga? Ang Diyos Hari mismo ay natalo. Dalhin mo na siya. Mabuhay ang punong komandante Dragon. Mabuhay ang punong komandante Dragon. Mabuhay ang punong komandante Dragon.